Kapag nakatayo ka sa pinakatuktok na ito, maaaring sinasamba ka na parang Diyos o kinakatakutan tulad ng isang halimaw, at minsan pareho ng sabay-sabay, na kung ano mismo ang para kay Seika, ang pinakamalakas na exorcist sa mundong ito. Sa kabila ng pag-aalay ng kanyang buhay upang protektahan ang sangkatauhan, ang kanyang sariling mga tao ang bumaling sa kanya, na binabayaran ang kanyang mga sakripisyo ng pagkakanulo at kamatayan. Sa kanyang susunod na buhay, muling isinilang si Seika na walang magic, ngunit natuklasan na nasa kanya pa rin ang kanyang mga kapangyarihang exorcist, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang ulitin ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraang buhay. Gumagawa at nagtatago ng kanyang kapangyarihan, nagpapanggap na ordinaryo upang sa wakas ay magkaroon siya ng mapayapang buhay. Isinilang siyang muli sa isang mundo ng mahika at mga halimaw bilang Seika Lamproge, ang ikatlong anak ng isang marangal na pamilya na kilala sa paggawa ng mga dekalidad na salamangkero. Nabalitaan niya lang na side chick ng papa niya ang mom niya, pero hindi iyon ang totoo, dahil anak siya ng mga family head ng nakababatang kapatid ni si, tanging Tito Robert lang niya. Kung sino ang nagpapanggap na tatay niya, alam ito, at walang ideya si Seika tungkol dito. Nang maging 5 si Seika, nagsagawa si Robert ng isang ritual upang matukoy ang kanyang kapangyarihan sa mahika at nalaman na katumbas ito ng bilang ng mga kasintahan na mayroon ako. Baka wala siyang magic power. Ngunit hindi niya ito iniisip, dahil ipinag-uutos pa rin niya ang napakalaking espiritual na kapangyarihan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay. Isang araw, ginamit niya ang mga dahon bilang kanyang anting-anting at ginawa itong mga daga at uwak upang subukan ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Glay, isang Dutch na bag na ginagawa, ay pumunta doon upang insultuhan at ay bully siya. Dahil malapit na niyang tamaan si Seika ng walang dahilan, tinawag niya ang kanyang mga katulong na uwak upang salakayin si Glay, at dumating ang isang mahiyain na nakatatandang kapatid na si Luff upang itaboy ang mga uwak. Naghinala si Luff kay Seika dahil hindi siya inatake ng mga uwak, ngunit siya mismo ang nagpapanatili ng kanyang mga gout. Habang lumilipas ang panahon, si Seika ay sumusubo sa ginagawa. Siya mismo ang gumawa ng papel para makagawa siya ng mga tamang paper dolls na siyang basehan ng kanyang spells. Ang tanging kaibigan niya sa bahay ay isang alilang babae na nagngangalang Yifa na laging naghahanap ng dahilan para puntahan siya. Pinipilit pa rin siya ni Glay at hindi niya nakakalimutang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa mahika sa harap ng natalo niyang kapatid. Ipinahayag niya na dahil mayroon siyang talento, hindi tulad ni Seika, pupunta ka sa Imperial Magic Academy. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Robert at dinala siya sa aralin sa pagsasanay sa mahika. Si Seika ay nakakita ng pagkakataon at hiniling ang kanyang ama na sumali sa sesyon ng pagsasanay at sa kabila ng kanyang kakulangan sa mahika, pinahintulutan siyang makilahok sa Luff at Glay na magsanay ng hangin at apoy. Magic on rocks at tinutuya ni Glay si Seika na subukan ang kanyang kamay dahil nanunood ang kanilang ama. Ayaw ipakita ni Seika ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi rin niya gustong mabuli sa buong buhay niya. Kaya kinuha niya ang magic wand ni Glay, gumamit ng mga espiritual na sining para manipulahin ang mga elemento sa paligid niya, at bumaril ng malakas na asol na bowl ang apoy na ikinagulat ng kanyang mga kapatid at ama. Sinasabi ng kanyang ama na may mga kaso kung saan ang mga taong ipinanganak na walang magic power ay maaaring gumamit ng mga spells at ang kulay ng apoy ay pag-aari lamang ng kapangyarihan ng isang individual. Tinanggihan ni Robert ang kahilingan ni Seika na turuan siya ng mahika, ngunit binigyan niya siya ng pribadong tutor na tutulong sa kanya. Sa pangkalahatang pag-aaral, nagpasya si Seika na ang pag-aaral ng higit pang mga bagay tungkol sa mundong ito ay magiging isang mas mabuting bagay para sa kanya ngayon, kaya nag-aaral siyang mabuti at ginagamit ang kanyang mga manikang papel upang tiktikan ang pagsasanay ng kanyang kapatid. Lumipas ang mga taon, at nang maging 11 si Seika, nagpasya siyang ipatawag ang isa sa maraming demonyong natalo at inalipin niya sa kanyang nakaraang buhay. Dahil tinatakan niya sila sa magkatulad na dimensyon, tiwala siyang matatawag din niya sila sa mundong ito. Para sa kanyang unang pagpapatawag, kinuha ni Seika ang hindi bababa sa pagbabante ng kanyang mga sermon, si Yuki, ang mystical white fox. Lumilitaw siya sa kanyang anyo ng tao at agad na kumapit kay Seika, na sinasabi na na-miss niya ito ng husto, ngunit kailangan niyang i-verify kung siya nga ba si Yuki dahil dati siyang magandang babae. Pareho nilang napagtanto iyon dahil hindi kumpleto ang kanyang kapangyarihan dito.
Si Yuki ay naging hamak. Gusto siyang pabalaykan ni Sika dahil trial run lang ito, ngunit pagod na siya sa parallel na dimensyon, kaya naging fox siya para tumira sa tabi niya. Isang araw, nahanap ni Sika si Glay na sinusubukang pilitin si Yifa na pumunta sa kanyang kama sa gabi, ngunit ipinagtanggol niya ang batang babae na nagsasabing siya ay kanyang utusan. Sinuntok siya ni Glee, ngunit hinarang ni Sika ang kanyang kamao at pinilit siyang umatras. Nagpasalamat si Yifa kay Sika at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya upang tulungan ang isang nasugatan na anak ng halimaw na natagpuan niya si Sika, hiniling sa kanya na tumingin sa kabilang panig, na sinasabing hindi siya makapag-concentrate habang pinapanood, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espiritual na sining upang pagalingin ang mga sugat ng anak sa isang iglap. Pinupuri ni Yifa si Sika, ngunit sinabi niya na siya rin ay isang espesyal na bagay dahil madalas niyang makita itong nakatingin sa mga kaluluwa ng mga hayop. Nagulat si Yifa nang malaman na makikita rin niya sila, at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang kanyang sikreto. Nakikita daw niya ang mga elemental spirit na mukhang mahilig sa mga gamit ni Sika pero umiiwas siya tulad ng pag-iwas sa akin ng mga babae. Nagulat si Sika nang marinig ang tungkol sa kanyang espesyal na kakayahan, at pagkatapos niyang kumpirmahin na kayang utusan ni Yifa ang mga espiritu, nakakuha siya ng isang napakatalino na ideya. Tinatanong niya kung siya nga handang matuto ng magic, at kapag sinabi niyang wala siyang sapat na magic power para doon, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa isang alternatibong paraan. Tumawag siya ng isang espiritu ng apoy at hiniling sa kanya na mawala ito. Matapos subukan ng ilang minuto, inutusan ni Yifa ang isang fire spirit na mawala at napagtanto ni Seeker na siya ay isang mahusay na subordinate ngayon. Tinutulungan niya itong magsanay sa paglipas ng mga buwan at nagiging mas mahusay siya sa pagkontrol sa mga espiritu. Sa lalong madaling panahon Sika turns 12, ngunit ang kanyang ama ay hindi kahit sa bahay para sa kanyang kaarawan, tulad ng aking ama ay hindi kailanman doon para sa akin. Nang maglaon, nakita siya ng kanyang mga kapatid na pumunta at magsanay ng pakikipaglaban sa espada sa kanya dahil ang tanging pagpipilian sa karera para sa kanya ay ang pagpunta sa hukbo, dahil hindi siya maaaring maging isang Panginoon o isang salamangkero. Noon lang, 2 maid ang nagpaalam sa kanila na isang higanteng halimaw ang patungo sa mansyon. Nararamdaman ni Sika ang halimaw bago ang sinuman, at habang lumilitaw ang higanteng salamander na halimaw, inis ni Bully ang kanyang pantalon at tumakbo palayo. Si Luff ang namumuno at inutusan ang lahat na samilong, kahit na siya ay natatakot. Ngunit dumiretso si Sika sa halimaw, na akmang sasalakayin si Yifa. Bago pa man siya matulungan ni Sika, si Yifa ay walang kamalay-malay na nagutos sa isang espiritu ng apoy upang tumulong. At humanga siya. Pagkatapos nito, inaakit niya ang halimaw sa bukas, kung saan natalo niya ito gamit ang isang poison magic spell. Nagsimulang pumalakpak ang lahat para sa kanya, at binati sila ni Sika, na pagtanto na nangyari ang lahat tulad ng kanyang pinlano. Dumating si Robert sa mansyon sa sandaling iyon at tinatrato si Sika sa isang marangyang hapunan sa gabi para sa pagkatalo sa salamander. Tinanong niya si Sika kung ano ang gusto niya para sa kanyang regalo sa kaarawan, at hiniling niya sa kanya na hayaan siyang mag-enroll sa Imperial Magic Academy. Sa kabila ng pagtutol ng seloso na si Goalie, pinayagan ng kanyang ama si Sika na kumuha ng entrance test. Si Sika ay may isa pang kahilingan, at iyon ay ang kunin si Yifa bilang kanyang lingkod. Sa Magic Academy, nagpanik si Yifa, at kahit si Robert ay nagsabi na hindi siya makakapunta sa academy dahil wala siyang talent sa magic. Nangako si Sika na patunayan siyang mali at dinala siya sa bintana, kung saan hiniling niya sa kanya na gamitin ang mga espiritu at lumikha ng pinakadakilang fireball na magagawa niya kung gusto niyang sumama sa kanya sa academy. Si Yifa ay isang simp at to go with her crush. Gumagamit siya ng tulong ng mga fire spirit at naglulunsad ng mid-rank na fireball, na ikinagulat ng lahat. Tinanggap ni Robert na ipadala si Yifa kasama si Sika sa academy at pagkatapos ay sinabi kay Glide na hindi siya ipapadala sa Magic Academy ngayon at kailangan niyang sumali sa hukbo. Nabigo ang Glee at hinahamon ang maghanap sa isang tunggalian para sa karapatang matukoy kung sino ang pupunta sa Magic Academy. Tinanggap ni Stika ang hamon at idineklara ni Robert na magaganap ito sa tanghali bukas at ipinagbabawal ang paggamit ng nakamamatay na puwersa. Sa gabi, binisita ni Luft si Sika para batiin siya ng maligayang kaarawan at bigyan siya ng mamahaling panulat.
Sinabi niya na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya ng maayos, ngunit ngayon ay nararamdaman niya na dapat ay mas mabait siya sa kanyang bunsong kapatid. Hiniling ni Luffy kay Sika na pumunta ng Yeezy kay Glay bukas at ipinangako niyang gagawin iyon. Gayunpaman, walang intensyon si Glay na maghintay hanggang bukas at nagpadala siya ng isang sabog ng mahika ng hangin sa bintana ni Sika upang hamanin siya para sa isang tama ng tunggalian. Kaagad, bumaba si Sika kung saan idineklara ni Glay na hindi siya papayag na pumunta sa Magic Academy sa anumang paraan dahil naniniwala siyang sinuwerte si Sika sa isang halimaw. Gumagamit si Glay ng Fire Tornado spell kay Sika, ngunit hindi gumagawa ng kahit kaunting pinsala, at nang inatake siya ni Glay gamit ang mahika ng hangin, hinaranggan ito ni Sika gamit ang isang hadlang. Habang patuloy na sinasabog siya ni Glay, kumuha si Sika ng isang manikang papel at itinali ang kanyang kapatid dito. Ginagamit niya ang kanyang espiritual na sining upang maparalisa si Glay at pagkatapos ay iikot ang kanyang mga braso upang wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko upang makatakas mula sa matinding sakit. Habang nagkukunwari si Glay, gustong sabihin sa kanya ni Sika na ang kanyang biktima. Ang tagumpay laban sa halimaw ay hindi isang pagkakataon. Ang totoo ay pinakilos niya ang mga bagay 6 na buwan na ang nakakaraan nang ipatawag niya ang demonyong Cyclops at inutusan siyang akitin ang Salamander sa mansyon. Napagsaliksik na niya ang kahinaan ng Salamander, at lahat ay naayon sa kanyang plano. Tinanong ni Yuki si Sika kung bakit kailangan niyang maging makulimlim kapag siya ay napakakapangyarihan, at sumagot siya na ayaw niyang masyadong mag-stand out sa buhay na ito dahil binayaran niya ang presyo para sa kanyang katanyagan noong nakaraan. Maya-maya ay dumating si Spring at si Sika ay nagtungo sa academy kasama si Ifa, kung saan napagtanto niya na ang kanyang bagong katawan ay may motion sickness. Siya ay pagod sa oras na siya. Nakarating siya sa kanyang inn at inaalaw siya ni Ifa. Matagal na siyang nauuhaw sa kanya at gustong pumunta sa kanyang kama ngayong gabi, ngunit si Sika ay tapos na bilang isang ladrilyo, kaya hindi niya naiintindihan ang kanyang mga pagsulong. Kinabukasan ay pumunta sila sa academy para sa entrance test, kung saan hinihiling sa kanila ng examiner na ilagay ang kanilang kamay sa magic crystal para masuri ang kanilang kakayahan. Si Mufa pala ay may affinity sa fire and wind magic, pero mukhang talunan si Sika sa harap ng lahat dahil wala siyang magic. Habang nagchichismisan ng ibang mga estudyante tungkol sa pagpasok niya sa academy dahil lang sa pera ng kanyang ama, galit na pinatahimik ng isang babae ang lahat habang lumipat siya sa examiner. Tila nakilala ni Sika ang batang babae na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Amy, isang karaniwang tao na may mataas na kaugnayan sa lahat ng 4 na elemento. Nang umalis si Amy matapos suriin ang sarili, naisip ni Sika na kamukha niya ang kanyang pinakamamahal na alagad mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos nito, ibinigay ni Sika ang kanyang nakasulat na pagsusulit at pagkatapos ay oras na para sa praktikal na pagsusulit. Kailangang tamaan ng mga mag-aaral ang mga target na bato gamit ang kanilang pinakamahusay na mga magic spell upang ipakita ang kanilang kapangyarihan, at nalaman ni Sika na karamihan sa mga talunan dito ay maaari lamang gumamit ng isang elemento, at iyon ay masyadong mahina. Hindi nagtagal ay dumating ang turn ni Mufa at sinisira niya ang mga target gamit ang magic ng apoy at hangin. Nagulat din si Steka. Nagdevelop siya ng hindi niya nalalaman at ang kanyang pag-unlad ay nagdudulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Ang susunod ay ang kanyang turn at ginamit niya ang asol na bowl ang apoy upang sunugin ang unang target bago pumunta sa pangalawa at sirain ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga metal na cube mula sa manipis na hangin. Pagkatapos ay pina-freeze niya ang pangatlong target gamit ang ice magic at sinasabing ito lang ang kaya niyang gawin. Nagulat ang lahat na magagawa ito ng isang taong walang magic. Ngunit kalaunan ay nabigla ang lahat ni Amy dahil magagamit niya ang 4 na pangunahing elemento kasama ang mga advanced na elemento ng liwanag at madilim din. Ang mga resulta ay idineklara sa susunod na araw, at habang si Yifa ay kinakabahan na maaaring mabaigo, pumangalawa siya sa listahan ng merito, si Badusika, na pangatlo. Si Amy ang nangunguna, at pinili siya ni Sika bilang kanyang susunod na target, na determinadong maging subordinate. Di nagtagal, opisyal na silang nag-enroll sa akademya, at sa unang araw pa lang, napansin ni Sika na may sira. Tinanong niya si Yifa kung mayroong anumang mga espiritu sa malapit, at itinuro niya na maraming mga madilim na espiritu na gumagala sa paligid. Sinundan ni Sika ang kanyang bituka at nakahanap ng nakakatakot na magic circle na inukit sa lupa.
Iminungkahi niya na maaaring ito ay isang eksperimento sa paaralan at sinabi kay Yifa na hindi na nila ito dapat imbestigahan pa, ngunit iniwan ang kanyang mga manikang papel upang tiktikan ang lugar. Nang maglaon, habang nagbibigay si Amy ng kanyang talumpati bilang honor student, napansin ni Sika na ang katakot-takot na magic circle ay na-activate na at di nagtagal pagkatapos noon ay binangga ng tatlong mas mababang demonyo ang kanilang enrollment party. Nataranta ang lahat, ngunit kalmadong pinagmamasdan ni Sika ang mga demonyo upang mahanap ang kanilang layunin. Ang mga guro ay nakikipaglaban sa mga demonyo, ngunit ito ay walang silbi at ang isa sa kanila ay malapit ng madurog nang si Amy ay umatake sa demonyo upang iligtas siya. Iniisip ni Sika na ang mga demonyo ay masyadong mabagal upang maging pangunahing puwersa ng pag-atake at ginagamit niya ang kanyang mga manika ng especially iya upang mahanap ang demonyo na nagpapagana ng magic circle. Ipinaalam niya kay Yifa na may urgent siya. Gumuhit para gawin at umalis para harapin ang demonyo. Nilapitan niya ang demonyo, tinanong siya kung bakit siya umaatake sa paaralan, ngunit hindi nag-abala ang demonyo na sumagot at ipinatawag ang kanyang mga alipors upang salakayin siya. Sinisira ni Sika ang dalawa sa mga demonyo gamit ang kanyang espiritual na sining at pagkatapos ay tinatakan ang pangatlo sa magkatulad na dimensyon. Nagpa siya ang amo na demonyo na harapin siya ng direkta at nagpatawag ng maraming espada upang labanan siya. Ginagamit ni Sika ang kanyang mga manikang papel upang salakayin siya ng apoy, ngunit nakikita sila ng demonyo kahit na hindi sila nakikita at sinasalungat sila ng mahika. Pagkatapos ay sinabi ng demonyo na siya na ang mag-counterattack at ibinato niya ang kanyang espada kay Sika, na umiwas dito ngunit nataman ng ang demonyo. Inipalport ang talon para atakihin siya mula sa likuran. Ang demonyo pagkatapos ay gumamit ng isang slash ng apoy at ang kanyang lihim na dodges ito. Lumitaw siya sa likod niya at naghatid ng isang kritikal na pag-atake na pumutol sa kanyang braso. Ang demonyo ay humanga na ang isang tao na batang lalaki ay makakalaban sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya umatake sa academy ay dahil sa bayani. Tumatawa siya habang ipinapahayag niya na si Amy ang bayani, at plano niyang tapusin siya sa lalong madaling panahon. Natigilan si Mabaho nang marinig niya ito, at pinapanood siya ng demonyo ng sunod-sunod na mga espada upang tapusin siya at tanggalin ang kanyang ulo. Sa pag-alis ng demonyo upang harapin ang bayani, biglang lumitaw muli si Sika, kumanta ng kanta tungkol sa pagiging pinakamalakas. Muli siyang inatake ng demonyo, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang mga pag-atake ay walang epekto kay Sika, na nagsabi sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa individual na lakas, ngunit sa katusuhan na kontrolin ng mabuti ang kapangyarihang iyon. Ang demonyo ay nagpapatawag ng daan-daang mga blades habang hindi nagmamalabis para sa kapansin-pansing epekto, at ipinapahayag na lalabas na siya ngayon. Iniiwasan ni Sika ang lahat ng mga espada at pagkatapos ay gumamit ng magic ng tubig upang bawain ang buong lugar. Nag-teleport ang demonyo sa langit at inatake si Sika mula sa itaas, ngunit umiwas siya at nagpatawag ng kidlat na opossum kay Pikachu. Ang demonyo ay tumama at pagkatapos ay lumitaw sa likod ni Sika, na ginawa siyang isang donut ng tao, gayunpaman. Si Sika ay naghihintay na tamaan at gumamit ng self-destruct spell na nagdudulot ng malubhang pinsala sa kanyang kaaway. Kaagad pagkatapos ng pagsabog, si Sika ay nagpalit ng mga pwesto gamit ang isa sa kanyang mga manikang papel, na kinuha ang lahat ng pinsala mula sa mga nakaraang pag-atake. Napagtanto ng demonyo ang kanyang panlilinlang at sinabing siya ay malamang na naubusan ng kanyang mga manika, ngunit ipinakita sa kanya ni Sika na mayroong higit pa kung saan sila nanggaling. Nagpasya siyang wakasan ang kanilang away at ipinatawag ang isa sa kanyang mas makapangyarihang patawag, na siyang selyo sa likod ng maraming pinto. Lumilitaw ang isang dragon sa likod ng mga pintuan at ang demonyo ay nabigla dahil kahit ang demonyong Panginoon ay hindi makakatawag ng isang dragon. Sa utos ni Sika, sinalakay ng dragon ang demonyo, at dinala siya sa langit bago siya lumunin ng buo. Pagkatapos ay hiniling ni Sika sa dragon na bumalik sa kanya, ngunit sinubukan niyang lumayo sa kanyang kontrol. Ipinadala niya ang kanyang mga manikang papel upang pilitin siyang magbago, at habang nagmamadaling salakayin siya ng dragon, binuksan ni Sika ang pinto sa magkatulad na dimensyon at muling tinatakan siya, bago napagpasyahan na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay hindi naramdaman ng maayos sa kanyang katawan, kaya naman sinubukan ng dragon na gumuho. Di nagtagal pagkatapos nito, bumalik si Sika sa academy,
kung saan nalaman niyang natalo ni Amy ang lahat ng mas mababang demonyo sa kanyang sarili. Habang tinitingnan niya siya at pagkatapos ay sa iba pang mga estudyante, nararamdaman niya na ang Strum ay kalaunan ay kaladkarin pababa at dinurog ng mahina. Ayaw niyang maging pinakamalakas sa buhay na ito, ngunit naisip niya na kung itatakda niya ang bayaning si Amy bilang pinakamalakas na tao, hindi siya mapupuntahan. Nagpa siya si Stika na kaibiganin ang babae at pagkatapos ay gawin itong pinakamalakas na tao, sa pag-iisip na kahit nadurog siya, hindi niya ito takutol basta't maging masaya siya. Gayunpaman, binibigyan siya ni Amy ng malamig na balikat kahit na lumipas ang ilang buwan, na nagpapaunawa sa kanya na wala siya kung ano ang kinakailangan upang makipagkaibigan. Isang araw, habang papunta sina Sika at Tifa sa kanilang klase, bumagsak sa kanila ang isang malaking garapon na naglalaman ng mabahong kemikal. Si Sika ay mabilis na nag-teleport palayo sa kemikal at nagtataka kung ano ito kapag ang nerdy. Humihingi ng paumanhin ang guro para sa accent. Sinabi niya na ang kemikal ay ginagamit sa kanyang pananaliksik at may dugong halimaw na pinagsama sa iba't ibang mga halamang gamot, ngunit habang sinusubukan niyang ay levitate ito gamit ang mahika, nadulas ang kanyang mga kamay at nahulog ito. Nang maglaon, sinabi sa kanila ng homeroom teacher na ang mga mag-aaral ng Kapto na sina Amy at Yifa ay lalahok sa isang ritual at dadaan sa kagubatan upang mag-alay ng kanilang mga panalangin sa isang templo doon. Nararamdaman ni Sika na maaaring mapanganib para sa mga batang babae na pumunta doon ng mag-isa, kaya inutusan niya si Yifa na ibigay ang kanyang posisyon sa kanya, at ginawa niya iyon ng may pag-aatubili, habang ang lahat, kabilang ang guro, ay tinatawag siyang isang hamak dahil sa maling paggamit ng kanyang mga pribilehiyo. Walang pakialam si Sika. Nang maglaon, humingi siya ng paumanhin sa pagkuha ng pagkakataon kay Nifa at sinabi na gusto niyang hanapin si Amy dahil malamang na nakakuha siya ng hindi nararapat na atensyon pagkatapos niyang patayin ang lahat ng mga demonyo kanina. Gusto daw niya itong kaibiganin dahil malakas siya at insecure si Nifa na mas binibigyang pansin ng kanyang amo ang ibang babae kaysa sa kanya. Sika assures her that he is his best girl and Nifa is contented with hearing it. Ngunit bumalik sa video. Di nagtagal sa araw na lumitaw ang ritual at tinanong ni Amy si Siko kung bakit siya nagpumilit na sumama sa kanya. Tinanong niya siya kung ang kanyang alipin ay hindi sapat upang bigyang kasiyahan ang kanyang mga pagnanasa sa laman at iyon ang dahilan kung bakit. Gustong tamaan ang kaklase ko ngayon, sabi ni Sika, hindi ganoon nang biglang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo si Amy. Sinisiyasat ni Stika at nalaman na may magic circle sa malapit, na tila dahilan ng pananakit ng ulo ni Amy. Habang papalapit siya rito, nag-activate ang magic circle at agad siyang ini-teleport sa loob ng underground na piitan. Bago pa nila matanto ang nangyayari, inatake sila ng ilang halimaw na parang butiki, ngunit mabilis na kumilos si Amy at natalo sila sa isang iglap. Habang kumikilos siya ng mataas at makapangyarihan. Habang pinupuri siya ni Sika, sinalakay siya ng isa pang halimaw mula sa likuran at ibinaon ito ni Sika ng isang kahoy na istaka sa tamang oras, sabi ni Amy. Ang pag-teleport sa loob ng isang piitan na tulad nito ay lubhang mapanganib at ang kanyang pagkakataong mabuhay ay mababa, ngunit umaasa siya na silang dalawa ay mananatiling buhay hanggang sa dumating ang tulong. Habang ginalugad nila ang piitan upang makahanap ng labasan, idinikit ni Sika ang kanyang mga manikang papel sa bubong upang markahan ang ruta at tinawag din ang mga katulong na ginawa niyang mga bubuyog sa labas upang tulungan silang makahanap ng labasan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga halimaw ang umatake sa kanila at si Amy ay sumugod muna para hamanin sila. Nagawa niyang ibagsak ang ilan sa kanila, ngunit ang isang nasugatang halimaw ay tumangging mamatay at sinaktan siya ng malakas. Si Amy ay nasa lupa at si Sika ay nagmamadaling tumulong sa kanya, tinatalo ang lahat ng mga halimaw sa kanyang paraan gamit ang mga kahoy na spike. Sa sandaling makita niya si Amy na nawalan ng malay, ipinatawag niya ang higanteng alupihan upang mabilis na gawin ang lahat ng natitirang halimaw. Hindi nagtagal ay nagising si Amy at nalaman niyang pinagaling na ni Sika ang kanyang mga sugat. Siya ay nakakakuha pa rin ng sakit ng kanyang ulo at si Sika ay nag-set up ng isang hadlang na agad na nagpapatahimik sa kanya. Sinasabi niyang sumasakit ang ulo niya dahil sa isang sumpa at imposible naman daw si Amy dahil wala siyang nakitang marka ng sumpa sa katawan nito. Sumagot si Sika na may mga lugar na hindi niya nakikita ang sarili at sa tingin niya ay isa siyang pervert na gustong makita ang katawan nito.
Gayunpaman, siya mismo ay medyo pervert at hinubad ang kanyang mga damit upang makita niya kung may marka ng sumpa sa kanyang likod. Walang nahanap si Seika, ngunit sinasabi niya na may iba pang mga paraan upang sampain ang isang tao. Hiniling ni Yuden na kay Amy ang isang pile ng kanyang buhok at itinali ito sa isang papel na manika na sisipsip ng sumpa sa kanyang lugar pansamantala. Pagkatapos nito, tinanong niya siya tungkol sa kanyang mga kakayahan, ngunit walang malinaw na sagot ang ibinigay sa kanya ni Seika. Nagkwento si Amy tungkol sa kalaswan niya, ngunit nalaman niyang siya ay isang bor na hindi maintindihan na halos ibinabato ni Yifa ang sarili sa kanya. Nagpasya si Seika na baguhin ang paksa at tinanong siya tungkol sa kanyang sarili, at ibinunyag ni Amy na parehong adventurer ang kanyang mga magulang at mahilig siyang makipag-away. Sinasabi niya na hindi siya nakakaramdam ng takot sa mga pinsala at kamatayan, at iyon ang dahilan kung bakit palaging ang mga tao sa paligid niya. Akala niya kakaiba. Gusto daw niyang lumakas sa academy na ito para maging boring sa kanya ang pakikipag-away niya at maging normal siya sa ganoong paraan. Tinanong niya si Stika kung iniisip din ba niya na siya ay isang weirdo, ngunit sumagot siya na pakiramdam niya ay mayroon siyang lugar sa mundo tulad ng iba. Ang kanyang mga salita ay nagpabangon sa kanya habang siya ay nagpasalamat sa kanya. Para sa hindi paghusga sa kanya pagkatapos marinig ang kanyang kwento. Pagkatapos nito, ipagpatuloy nila ang kanilang paggalugad at talunin ang mga sangkawan ng mga halimaw bago makarating sa silid ng boss. Nalaman ni Amy na ito ay isang ahas na halimaw at sinasabing hindi matalinong harapin ito, ngunit sinabi ni Seika na maaari silang manalo kung lalaban sila ng sama-sama. Siya ay nagpasya na ilagay ang kanyang pananampalataya sa kanya at sila ay sumugod sa silid ng amo. Inatake ni Seika ang amo gamit ang mga kahoy na spike, ngunit walang epekto ang mga ito at ang halimaw ay nagdure ng acid ako. Iniiwasan ni Seika ang pag-atake at inatake ni Amy ang halimaw mula sa likuran, ngunit nabigo rin ang kanyang magic na gumawa ng isang dent. Di nagtagal, nakahanap ng pagkakataon si Seika, tinusok ang bibig ng halimaw gamit ang gintong pako at tinanong si Amy. Gumamit siya ng firewall dito. Ginagawa niya ang sinabi sa kanya at sinisipsip ng gininto ang pako ang lahat ng init upang sumabog, na tumutulo sa halimaw na sapat upang bigyan ng pagkakataon si Amy na tapusin ito. Tuwang-tuwa siya sa pagkatalo sa amo at niyakap si Seika, na sinasabing walang kamali-mali ang kanilang pagtutulungan, pinupuri niya siya at sinabing malakas siya bago lumipat sa piitan ng malinaw na mga gantimpala. Nakahanap si Seika ng mithril sword na nakaimbed sa kamay ng demonyo at ibinigay ito kay Amy dahil babagay ito sa kanya. Sa sandaling iyon ay nahulog ang isang magic ring sa lupa at nagpasya siyang panatilihin ito bilang kanyang gantimpala. Sinabi niya na masaya ang pagiging isang adventurer at hiniling kay Amy na pumunta sa isa pang pakikipagsapalaran. Kasama niya mamaya, at masaya siyang sumang-ayon doon. Di nagtagal, nakita nila ang labasan at bumalik sa paaralan, kung saan ipinaalam nila sa mga guro ang tungkol sa piitan. Ang magic circle na nag-teleport sa kanila ay nawala na noon, kaya walang makakaalam sa salarin sa likod nito, ngunit natuklasan na siya ni Seika. Dumiretso siya sa nerdy na guro at hinarap ito tungkol sa sumpa niya kay Amy. Tinanong siya ng guro kung paano niya nalaman ang tungkol dito, at naglista si Seika ng 13 dahilan kung bakit naisip niyang nagtatrabaho ang guro para sa mga demonyo. Nalaman niya na tinulungan ng guro ang mga demonyo na makalusot sa paaralan, at siya rin ang nag-teleport sa kanya at kay Amy sa loob ng piitan. Hinihiling niya sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na anyo, ngunit ang lalaki. Natatawa habang sinasabi na siya ay isang tao na nagtatrabaho para sa mga demonyo bilang isang espesyaliya. Pinuri ni Seika ang lalaki bilang isang henyo dahil gumawa siya ng bagong spell para sampain ang isang tao mula sa malayo at patayin sila ng dahan-dahan habang walang iniiwan na bakas. Ang guro ay nambobola, ngunit sinabi niya na si Seika ay kailangang mamatay dahil nalaman niya ang kanyang mga sikreto. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Seika na nagmumura siya ng isang manikang papel at nagtakda ng isang Amy ngayon dahil itinakda ng guro ang target ng kanyang sumpa bilang sino mang may bahid ng dugo ng demonyo. Natigilan ang guro at pagkatapos ay tinawag ni Seika ang demonyong itinago niya at naligo sa kanyang dugo upang kunin ang sumpa sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinagdarasal niya sa Diyos ng impyerno na ilipat ang sumpa sa caster nito. At isang sumpa ang tumama sa guro na tulad ni Trotkon, na nagpadugo sa kanya sa lahat ng butas. Masyadong maraming dugo ang nawawala sa guro at namatay.
Pinuri ni Sika ang kanyang trabaho sa pagsasaliksik ng mga sumpa, ngunit sinasabing wala siyang kinalaman sa pinakamalakas na exorcist sa mundo pagdating sa pagharap sa mga sumpa. Di nagtagal, iregalo ni Sika kay Yifa ang ulan na natagpuan niya sa piitan dahil mapapalakas nito ang koneksyon niya sa mga espiritu at masaya siyang tanggapin ito. Sa sandaling iyon, dumaan si Amy at binigyan niya si Sika ng parehong malamig na pakikitungo sa kabila ng lahat ng nangyari sa piitan. Medyo friendly siya kay Yifa and Sika wonders what he did wrong. Sa huli ay magkakasundo sila ng maayos at sa lalong madaling panahon. Si Sika at ang kanyang mga kaibigan ay umabot sa ikalawang taon ng kanilang buhay paaralan. Sinusubaybayan ni Sika ang buong campus ng academy, ngunit walang pag-atake ng demonyo o asasin mula nang makipag-usap siya sa guro. Biglang lumapit sa kanila ang bise-punong guro at pinapante sina Sika at Nifa sa principal kinabukasan at masama ang pakiramdam nito. Siya ay bumisita sa punong guro sa susunod na araw at nalaman na siya ay isang dwarf na. Nagagalit sa pagiging isang demi-human. Iniisip niya na ang ugali ni Sika ay katulad ng sa kanyang tiyuhin, na minsan ay isang estudyante sa academy, ngunit si Sika ay nakakarinig tungkol sa kapatid ng kanyang ama sa unang pagkakataon. Mabilis na lumipat ang punong guro sa pangunahing paksa at sinabi kay Sika na kailangan niyang makilahok sa Comnat tournament na gaganapin sa kompetisyon kasama ang isang bagong estudyante. Isang babaeng pulang buhok ang pumasok sa opisina sa pila ng principal at ipinakilala ang sarili bilang si Mabel Crane. Ang sabi ng principal ay 2 lang ang slots nila at isa sa kanila ang kukunin ni Mabel, habang gusto niyang kunin ni Sika ang isa. Nang malaman ito ni Amy, galit na galit siya na hindi siya inimbitahan sa kabila ng pagiging nangungunang estudyante, ngunit may teorya si Sika tungkol dito at gusto niyang subukan. Dismayado pa rin si Amy sa pagiging napabayan, kahit na hindi niya gusto ang ideya ng pagsali sa tournament. Siya bitches tungkol Mabel ay kamag-anak sa ilang marangal na humila ng string. Tumawag na hayaan siyang sumali sa tournament para lang mapalakas ang kanyang resume. Sinabi ni Amy na ang batang babae ay dapat na isang spoiled brat na walang alam tungkol sa totoong mundo, at pagkatapos ay dumating doon si Mabel at ibinato sa kanya ang parehong mga salita. Hinarap ni Amy si Mabel, na nagsabing hindi siya napili para sa torneo dahil lang sa mahina siya. Isinasaalang-alang ito ni Amy bilang isang hamon at humiram ng mga espada sa pagsasanay mula sa ilang mga mag-aaral upang hamanin ang redhead #2 para sa isang tunggalian sa signal ni Sika. Sumugod si Amy kay Mabel, na hamarang sa kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanyang espada gamit ang dark magic. Pare-pareho niyang tinutugma si Amy at pagkatapos ay dinasarmahan siya ng isang malakas na pag-atake. Tinutuya siya ni Mabel. Tinatawag siyang spoiled little hero. Tinawag siya ni Amy na manloloko para sa paggamit ng magic sa isang sword fight. Sagot ni Mabel na hindi niya kayang magreklamo ng ganoon sa totoong mundo bago umalis. Binalaan din niya si Sika na mag-forfeit kung hindi siya seryoso sa tournament dahil sa huli ay masasaktan siya. Pinilit niyang ngumiti nang umalis si Mabel at saka tinulungan si Amy na makatayo. Nagpa siya si Wiz na samahan sina Sika at Mabel sa paligsahan upang makita silang lumaban doon. Sa karwahe, patuloy na nagkukwentuhan sina Amy at Yifa at sinabi ni Mabel na lahat sila ay mga bata na masisilungan. Nagsasawa na si Sika sa kanyang emo act, but he decided to mind his own business. Pagdating pa lang nila sa kabisera, grabe ang kalagayan ni Sika dahil sa kanyang motion sickness, pero pilit pa rin siyang pumunta sa arena para alamin kung sino ang kanyang kalaban. Nalaman niya na kung sila ni Mabel ay patuloy na mananalo, lalaban sila sa Ace Miz, ngunit bukod doon ay wala nang dapat tandaan. Hiniling niya kina Yifa at Amy na galugarin ang lungsod habang nagpapahinga siya, ngunit pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga manikang papel para tiktikan si Mabel at alamin kung bakit siya ang napiling kapalit ni Amy kinabukasan. Si Sika ay unang lumalaban sa isang payat na hamak na eskrimador na naniniwala na ang mga salamangkero ay walang halaga sa malapit na labanan. Sinabi sa kanya ni Sika na masama ang pakiramdam niya, kaya mabilis niyang tatapusin ang mga bagay-bagay, na magagalit sa kanyang kalaban, na sumugod sa kanya sa sandaling magsimula ang round. Sinaksak niya si Sika, na nakipagpalitan ng pwesto sa isa sa kanyang mga manikang papel bago kumuha ng pinsala at lumipat sa likod ng eskrimador at pinalabas siya sa arena gamit ang mahika. Nanalo siya kaagad sa round at bumalik, o nag-aalala si Yuki na masyado siyang nakatayo.
Nag-aalala rin siya na masyadong ikinakalat ni Sika ang kanyang mga manikang papel at pinipigilan ang kanyang katawan, ngunit sinagot niya iyon. Ang paggawa nito ay mas mahalaga kaysa sa mismong paligsahan. Pumunta siya kina Yifad at Amy at nakita nilang magsisimula ang susunod na round sa pagitan ng isang mago at isang misteryosong gulanit na mandirigma. Ginagamit ng Ragged Warrior na si Kyle ang kanyang Demon Eye technique para maparalisa ang mago sa takot at pagkatapos ay sinaksak siya sa dibdib, na agad na pinatay. Napagtanto ni Sika na ang bata ay isang batikang mamamatay tao, kaya ipinadala niya ang ilan sa kanyang mga manikang papel upang tiktikan siya. Samantala, pinagmamasdan din siya ni Mabel habang naghahanda para sa kanyang laban at tila may hinanakit siya. Pagkatapos nito, humarap si Sika sa isang manika gamit ang mage sa ikalawang round na nagsasabing siya iyon. Ang golem ay partikular na ginawa upang labanan ang mga gumagamit ng magic. Inutusan niya ang kanyang golem na salakayin siya at ipinatawag ni Sika ang isa sa kanyang pinakamabilis na mga demonyong tagapaglingkod upang hatiin ito bago ipaalam sa sinuman kung ano ang nangyayari. Ang golem ay ginawang mga durog na bato at isang babae ang sumuko. Bumalik si Sika sa kanyang mga kaibigan at nag-aalala si Yifa sa kanyang kaligtasan matapos makita ang laban ni Kyle. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya masasaktan, ngunit pagkatapos ay nagreklamo si Amy na ang kanyang mga away ay at tinanong siya kung siya ay pareho sa kama. Naputol ang kanilang pagtatalo nang magsimula ang laban ni Mabel at ibinaling nila ang kanilang atensyon sa arena. Ang kanyang kalaban ay isang batikang salamangkero sa lupa, ngunit pinutol ni Mabel ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang matatalas na espada. Habang sumisigaw ng mas malalakas na spelling ang kalaban, binato siya ni Mabel ng mga kutsilyo, na madaling nabasag ang mga pader ng bato. Napagtanto ni Sika na gumagamit siya ng gravity magic para pabigatan ang galit niya kaysa sa kanyang ina at ginagamit ang mga ito para basagin ang mga pader. Naniniwala siya na ang paggawa ng isang bagay na tulad nito ay imposible sa natural na paraan at nagtataka kung gaano siya nagsanay para dito. Pinutol ni Mabel ang tauhan ng salamangkero at natalo siya, at tinawag siya ng komentarista na bayani na may pulang buhok. Nalilito si Sika dahil hindi pa niya gaanong naiintindihan ang tradisyon ng mundo, at sinabi sa kanya ni Amy na ang pangalawang bayani. Pinangalanan siyang Mabel at may kaparehong kulay ng buhok pati na rin ang pumili ng mga armas gaya ng kanilang junior. Napagtanto ni Seeker kung ano ang nangyayari at sa gabi ay naharang niya ang isang demonyong especially iyan na nagpapadala ng isang messenger pigeon sa kanyang mga kamag-anak. Nagkunwaring kamangmangan ang lalaki at sinubukang salakayin si Sika mula sa likuran, ngunit iginapos niya ito ng mga baging. Nagtanong ang especially iya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya at sinabi sa kanya ni Sika na pinabantayan niya ang kanyang mga katulong na makipag-usap sa ibang mga impormante. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sika kung anong mensahe ang ipinadala niya, ngunit hiniling sa kanya ng especially iya na tanungin ang kanyang patay na katawan. Sumagot si Sika na tatanungin niya ang kanyang kaluluwa kung ayaw niyang makipag-usap at ipinatawag niya ang maliit at kay-takot-takot. Bersyon ng Beast Titan. Ang lokong unggoy ay isang demonyong nakakabasa ng isip at ginagapang niya ang especially iya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga salita mula sa kanyang bibig. Si Sika ay patuloy na nagtatanong sa isang especially iya ng ilang mga katanungan at nabasa ng unggoy ang kanyang isip at nagsasalita tungkol sa mga demonyong kanyang pinagtatrabahuhan. Naniniwala ang especially iya na si Mabel ang bayani dahil siya ay isang babaeng redhead na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at sinusuri ang lahat ng mga kahon na naglalarawan sa bayani. Iniisip ni Sika na natutunan na niya ang lahat ngayon at pinalaya niya ang lalaki at ibinibigay sa kanyang baliw na unggoy bilang isang treat. Kinain ng unggoy ang lalaki at pagkatapos ay bumaling kay Sika. Binabasa ang kanyang mga iniisip kung saan siya ay puno ng awa sa lalaking kakapatay lang niya. Ayaw ni Sika na binabasa ang iniisip niya. Kaya nagbanta siyang papatayin ang unggoy kapag hindi siya titigil. Ang unggoy ay natakot at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid sa parallel na dimensyon. Sa sandaling iyon, lumabas si UK mula sa kanyang buhok at humingi ng paumanhin si Sika sa pananakot sa kanya. Napagtanto niya na ipinadala ng paaralan si Mabel sa paligsahan upang maniwala ang lahat na siya ang bayani upang ang tunay na bayani, si Amy, ay manatiling ligtas. Hindi niya iniisip na hayaan si Mabel na makuha ang lahat ng atensyon, at wala siyang intensyon na siyasatin ang tunay na pagkatao ng dalaga hanggat maaari itong mapatunayang kapakipakinabang sa kanya. Kinabukasan,
Nagpatuloy ang paligsahan at bukod kina Sika, Mabel at Kyle, isang magic swordsman na maaaring gumamit ng lahat ng apat na elemento, ay pumasok sa semi sa sandaling matukoy ang apat na semi-finalist. Sinabihan ni Mabel si Sika na mag-forfeit, na sinasabing ang torneo ay hindi kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Sika na wala siyang intensyon na gawin iyon, ngunit hiniling ni Mabel na makinig siya sa kanya kung ayaw niyang mamatay. Tumanggi pa rin siya at sinabihan ang redhead na maging in fair and square kung gusto niyang makapasok sa finals. Di nagtagal, magsisimula na ang unang semifinal sa pagitan ni Kyle at ng nameless na extra character. Gumagamit ang Asher ng magaan na mahika upang maging lumalaban sa mga mata ng demonyo ni Kyle at inaatake pa siya ng mga bolang apoy. Gayunpaman, si Kyle ay patuloy na naglalakad patungo sa kanya nang hindi man lang kumikibo. Napagtanto ni Sika na si Kyle. Gumagamit si Kyle ng Grabby Magic para palakasin ang kanyang katawan para protektahan ito mula sa lahat ng uri ng pag-atake. Lumilikha ang extra ng hukbo ng mga golem upang labanan siya, ngunit ginagamit ni Kyle ang kanyang anino ng mahika upang sirain silang lahat ng sabay-sabay at pagkatapos ay pinaghihigpitan ang mga galaw ng extra para tapusin siya. Gayunpaman, bago niya siya hampasin, ito ang mga hukom upang ideklara na tapos na ang laban. Sa gabi, sinabi ni Seika kay Yuki na plano niyang mawala bukas para mapanatili ang kanyang mababang profile. Bigla siyang naganyong tao, hiniling sa kanyang Panginoon na ipakita sa kanya ang ilang pagmamahal, ngunit sinabi niya sa kanya na huminto. Noon lang, nakita ng kanyang kwago si Mabel sa bubong at niyakap ni Seika si Yuki at tumalon papalayo kanina. Ibinagsak ni Mabel ang bubong. Sinabi ni Seika kay Mabel na may mas magandang paraan para makapasok sa kwarto ng isang lalaki, ngunit wala siya rito para makipag-usap. Inatake niya siya at inilabas siya sa bintana, dahil marami siyang mabilis na pag-atake sa kanya. Sinusukat niya ang nagsasalo-salong mga baging at nagmamadaling saksakin si Sika, ngunit nagawa lamang niyang saksakin ang isa sa kanyang mga manikang papel. Ginamit ni Sika ang kanyang forced eject spell pagkatapos mag-teleport sa likod niya, ngunit nilabanan niya ito, na nagpapakitang mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Nag-iisip si Sika kung dapat ba niya itong itapon, ngunit pagkatapos ay pinutol ng isang lasing ang kanilang away at ginamit siya ni Mabel bilang pang-aakit para tumakas. Lumabas si Yuki at tinanong kung ano ang iniisip ng lokong babae. At sumagot si Sika na dapat ay tanungin siya ng diretsyo. Natagpuan niya si Mabel na nostalhack malapit sa isang fountain, at habang nagulat siya nang makita siya, sinabi niya na narito siya upang makipag-usap at hindi makipag-away. Hiniling sa kanya ni Sika na sabihin sa kanya ang buong katotohanan, at pagkatapos ay maaari niyang isaalang-alang na tanggapin ang kanyang mungkahi na huminto. Weirdo ang tawag sa kanya ni Mabel. At pagkatapos ay ibinunyag na pinaplano niyang saktan siya para hindi na siya lumaban bukas. Muli niyang hiniling na huminto si Sika dahil hindi na siya makakapidyo sa kanya at ayaw niyang patayin siya. Gayunpaman, habang sinasabi ni Sika na narito siya, kumilos bilang proxy ni Amy at manalo sa paligsahan upang mapalayo ang atensyon ng lahat sa kanya, nagulat ang babae. Naniniwala si Sika na may isa pang dahilan kung bakit siya naririto, at nagpa siya si Mabel na sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi niya na ang kanyang panuntunan dito ay ang mamatay sa kamay ni Kyle para isipin ng mga demonyo na patay na ang bayani. Sinabi niya na sila ni Kyle ay parehong mga ulila na kinuha ng isang underground na organisasyon na nagsanay sa kanila na maging mga assassin. Simula noong bata pa sila, pinagsama-sama ng organisasyon ang mga ulila sa mga grupo ng 4 na tao na lumalakas ng magkasama habang sila ay nagbubuklod sa isa't isa. Gayunpaman, kapag naabot na nila ang pagdadalaga, ang pinakamalakas sa grupo ay may isang magic spell na nakatanim sa kanyang ulo na sumisira sa kanyang mga emosyon at ginagawa siyang isang walang isip na makina ng pagpatay. Sa kanyang grupo, nakuha ni Kyle ang magic spell at kailangan niyang patayin ang lahat ng 3 niyang kaibigan para patunayan ang kanyang kakayahan. Napatay na niya ang 2 sa kanila, ngunit pagkatapos ay nakahanap ang organisasyon ng paraan upang kumita ng pera mula kay Mabel sa pamamagitan ng pagpapasikat kay Kyle bilang hero killer, kaya ipinadala nila siya sa turban. Gayunpaman, hindi niya plano na tahimik na namatay ang kanyang mga kamay at gusto siyang patayin. Sinabi ni Mabel na pinatay ni Kyle ang kanyang kapatid, na nasa parehong grupo, ngunit tinawag siya ni Sika na bluff. Alam niyang tunay niyang kapatid si Kyle at gusto niya itong patayin para mapalaya siya sa malupit nitong sinapit.
Siya ay nagtataka sa kanyang tamang pagbabawas at sinabi kay Sika na ito ang huling hiling ng kanyang kapatid na pigilan siya kung siya ay naging isang halimaw. Kaya naman gusto niyang makapasok sa finals anuman ang mangyari at talunin siya sa pamamagitan ng pagtataya sa kanyang buhay. Bumangon si Sika at sinabing nagbago na ang isip niya at ngayon ay papasok na siya sa finals at tatalunan si Kyle para sa kanya. Sinabi ni Mabel na trabaho niya na gawin iyon, ngunit tumugon siya na mawawalan lamang siya ng buhay kung lalabanan niya si Kyle. Tanong niya sa kanya, bumalik sa academy at nangako na walang magsasabi sa kanya doon dahil paprotektahan siya nito. Sinabi ni Sika kay Mabel na gugustuhin ng kanyang kapatid na maging malaya at masaya siya higit sa lahat at tutuparin niya ang kanyang mga hiling. Naiwang tulala si Mabel, ngunit sinabi niya kay Sika na hindi siya magpipigil bukas at tumugon siya na patunayan niya sa kanya na siya ang pinakamalakas. Kinabukasan ay magkaharap sila sa arena. Habang hawak ni Mabel ang kanyang higanteng palakol, sinabi niya na hindi siya matatalo ng isang spoiled na noble boy. Nagsimula ang tunggalian at sa kabila ng kanyang mabigat na sandata, gumagalaw si Mabel nang may hindi kapani-paniwalang bilis at inilagay si Sika sa likurang paa kasama niya. Mga malalakas na strike. Inatake niya siya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng mga bato, ngunit ginamit niya ang momentum ng palakol upang maiwasan ang pag-atake at humarap sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Hinaranggan sila ni Sika at pagkatapos ay itinali siya ng mga baging, ngunit pinalaya sila ni Mamal ng may malupit na puwersa. Inilagay ni Sika ang isa sa kanyang mga manikang papel sa kanyang palakol upang pabigatin ito ng 1,000 beses kaya hindi man lang niya ito may angat. Si Yinan ay nagpatawag ng mas matitibay na baging para pigilan siya at dinampot ang kanyang palakol. Sinenyasan ng mga hurado ang tagumpay ni Sika at agad na natapos ang tunggalian. Pakiramdam ni Mabel ay nawala siya pagkatapos ng kanyang pagkatalo at hiniling ni Sika na iwan niya ang kamay ni Kyle. Malapit nang magsimula ang huling round ng tournament sa pagitan ni Sika at Kyle. Tinanong ni Sika ang Ultimate Emo Boy kung inaasahan niyang lalabanan niya si Mabel, at sumagot siya na iyon ang plano. Talagang nawala lahat ng emosyon niya at sinabing papatayin niya pa rin siya dahil inutusan siyang gawin iyon. Hindi gusto ni Sika ang kanyang stone cold attitude at sinabi niyang sisiguraduhin niyang mababago ito pagkatapos niyang talunin siya. Nagsimula ang labanan at gumamit si Sika ng Crimson Mist para harangan ang demonyong mata ni Kyle na maapektuhan siya. Naglalakad pa rin si Kyle patungo sa kanya, hindi na bigla, sa kabila ng pag-atake sa kanya ni Sika gamit ang kanyang asol na bolang apoy. Naakit siya nito gamit ang mga metal na baging na nagpahinto kay Mabel, ngunit nagawang basagin ni Kyle ang mga ito gamit ang shadow magic bago umatake. Kasama ni Sika, hinaranggan ni Sika ang pag-atake gamit ang isang hadlang, ngunit naiirita siya sa emo na pagkilos ni Kyle, kaya ipinatawag niya ang A4 na armadong demonyo upang ipakita sa kanyang lugar. Inatake ni Kyle ang demonyo, na nananatiling hindi nasaktan at binasag ang kanyang mga buto sa isang mahinang pag-atake. Sinabi ni Sika na kung siya ay may damdamin, madarama niya ang tunay na takot habang kaharap niya ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya at ang pagtakas ay magliligtas sa kanyang buhay. Lumapit siya sa walang malay na si Kyle nang biglang may sumumpa sa buong katawan niya. Si Sika ay nagtayo ng isang hadlang upang supilan ang sumpa, ngunit napinsala na ng husto ang katawan ni Kyle. Gayunpaman, nabawi niya ang kanyang pagkatao sa maikling panahon. At habang sinusubukang i-diagnose ni Sika ang kanyang mga sintomas, hiniling niya sa kanya na humingi ng tawad kay Mabel sa ngalan niya. Namatay si Kyle gamit iyon, at si Sika ay galit na may nagtangkang bugbugin siya ng sumpa. Ang kanyang pagmamataas ay ang pinakamalakas na exorcist na nasugatan, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang buong kakayahan upang buhayin siya. Habang nagsisimula siyang kumanta ng spell para buhayin si Kyle, pinakiusapan siya ni Yuki na huminto, dahil ang muling pagbuhay sa kanyang kalaban ay makakaakit ng labis na atensyon. Napagtanto ni Sika na nagsasabi siya ng totoo, kaya huminto siya sa revival spell. Habang lumiliwanag ang pulang ambon, iniimbak ni Sika ang katawan ni Kyle sa isang paralel na dimensyon at sinasabing pinasingaw niya ito. Nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas, nanalo siya sa paligsahan gamit iyon, at kalaunan ay inilibing niya ang bangkay ni Kyle sa isang tahimik na lugar sa tulong ni Mabel. Alam niyang isinumpa ang kanyang kapatid na mamatay kapag natalo siya, kaya nawalan na siya ng pag-asa na iligtas siya. Ipinasa ni Siko ang huling mensahe ni Kyle sa kanya,
kung saan humingi siya ng tawad tungkol sa 4 na dahon na clover. Umiiyak si Mabel, sinabi na bago ang operasyon, aksidenteng nabali ng kanyang kapatid ang paborito niyang hairpin gamit ang 4-leaf clover design at nag-away sila dahil dito. Matagal siyang umiyak bago tinanong si Zico kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa academy bilang siya ay siguraduhin. Lahat ay gumagana para sa kanya. Masayang tinanggap ni Mabel ang kanyang alok at bumalik kasama si Sika sa karwahe, kung saan naghihintay sa kanila sina Yifa at Amy. Narinig na nila ang karamihan sa kwento mula kay Sika at tinanggap si Mabel sa kabila ng pag-alam sa kanyang nakaraan. Hinahamon muli ni Amy si Mabel sa isang sword fight, at sa pagkakataong ito ay gumagamit siya ng Grabby Magic para palakasin ang kanyang espada. Matapos manalo, ipinagmalaki niya ang pagiging nangunguna sa kanyang klase sa mga praktikal na aralin at pagkatapos ay hiniling niya kay Mabel na maging kasosyo niya sa pangangalakal sa paaralan dahil walang ibang malapit sa kanyang mga kakayahan. Hindi nagtagal ay bumalik si Sika at ang kanyang grupo sa academy at pumunta siya upang makipag-usap sa principal. Naisip niya na gusto niyang sumali siya sa paligsahan upang iligtas ang buhay ni Mabel, at ang punong guro ay humanga sa kanyang paghatol. Sinabi niya na ibinenta ng underground na organisasyon si Mabel sa kanya dahil pinaplano nilang ipapatay pa rin siya, ngunit naawa siya sa batang babae, na nakaranas ng maraming paghihirap. Gusto niyang iligtas ang dalaga, kaya umasa siya kay Sika dahil masasabi niyang siya ang pinakamalakas na tao sa paligid. Pagkatapos ay tinitiyak ng punong guro ang kaligtasan ni Mabel sa academy at hiniling kay Sika na tulungan siya bilang kanyang senior. Pagkatapos nito, pumunta si Sika sa common room, kung saan nalaman niyang napudpad na ang pangkulay ng buhok ni Mabel dahil hindi na niya kailangang magpanggap na isang bayani. Ngayon ay kinikilabutan na siya kay Sika, na napakahigpit niya. Tinutulungan siya sa pag-aaral at wala siyang natatanggap na tulong mula kina Yifa at Amy Heather. Malapit nang magsimula ang mid-semester break at si Sika ay nakakuha ng gawain mula sa kanyang ama na imbestigahan ang isang dragon sa isang kalapit na kaharian. Gustong sumama sa kanya ni Amy, ngunit ipinaalala sa kanya ni Sika na tiyak na hinihintay siya ng kanyang mga magulang. Maging si Mabel ay ampon na rin kaya't gugulin din niya ang kanyang oras sa kanyang mga bagong magulang. Medyo kinakabahan si Yifa dahil gusto niyang sumama kay Sika at niyaya niya itong sumama sa kanya. Maya-maya lang ay dumating si Cecil, ang Crown Prince ng Asteria Kingdom, sa dining hall at sinabing mukhang nasa third world country sila. Hinihiling sa kanya ng kanyang servant na alalahanin ang mga snowflake. Kaya nagpa siya si Cecil na huwag magkomento ng kahit ano at dumiretso kay Sika at nagpakilala. Biglang napunta ang kanyang tingin kay Yifa at nabighani siya sa kagandahan nito, kaya't hiniling niya itong sumama sa kanyang harem at maging isa sa kanyang mga asawa. Nawalan ng masabi si Yifa. Ngunit nagawa niyang sabihin na siya ay alipin ni Sika, kaya hindi niya matanggap ang kanyang alok. Pagkatapos ay lumingon si Cecil kay Sika at hiniling sa kanya na pangalanan ang kanyang premyo para sa pakikipagkalakalan sa babae, at bago siya makaisip ng sagot, hiniling sa kanya ng duwende ng prinsipe na si Liz na dalhin ang bagay na ito sa ibang lugar. Nagkita sila sa isang pribadong opisina kung saan sinabi ni Cecil kay Sika na ang misyon na imbestigahan ang dragon ay inilabas ng kanilang kaharian. Sinabi niya kay Sika na ang dragon ay namuhay na kasuwato ng mga tao ng kanyang kaharian sa loob ng mahigit 1 siglo, ngunit ngayon ay biglang nagsimulang kumilos. Gustong malaman ni Sika kung bakit matagal nang namumuhay ang dragon kasuwato ng mga tao, at sinabi sa kanya ni Cecil ang kwento ng isang reyna. Tumulong sa pagpisa ng dragon mula sa itlog nito. Hindi niya alam kung totoo ang kwentong iyon. Hilingin kay Sika na imbestigahan din iyon habang hinahanap niya ang dragon. Nang maglaon, habang pabalik si Sika sa kanyang mga dorm, hinayla siya nina Amy at Mabel sa mga palumpong at tinanong siya kung binabalak niyang ibigay si Yifa sa Womanizer Prince. Nangako siya na hindi niya ito papakawalan, pero iba ang mangyayari kung magugustuhan din niya ang prinsipe. Ang mga batang babae ay nagkomento na siya ay dumber kaysa sa isang isda kung sa palagay niya ay iiwan siya ni Yifa, at hiniling nila sa kanya na huwag ibalik ang paksang ito sa kanya. Kinabukasan, umalis sina Sika at Yifa kasama ang grupo ni Cecil. Naniniwala si Yifa na hindi talaga gugustuhin na dagdagan pa ni Prince tulad ni Cecia. Isang parang alipin na udyok ng kanyang harem, pero sa tingin ni Sika ay seryoso siya dito.
Nakangiting sabi ni Eva na medyo natuwa nang marinig iyon, at nakaramdam ng selos si Seka sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang kabisera ng Asteria Kingdom, at sinabi ni Sisho na ito ay isang napakapayapa na lugar, ngunit ang dragon ay nagdudulot ng mga problema dito. Itinuro niya ang dragon na lumilipad sa ibabaw ng lungsod at tinatakot ang mga tao, at sinabi ni Seka na ito ay medyo malaki. Biglang lumingon sa kanila ang dragon at mapanganib na lumipad palapit sa kanila, na ikinagulat ni Eva. Biglang tumawag ang isang summoner ng Lava Tigre para harapin ang dragon. Tumakas ang dragon, ngunit pagkatapos ay napansin ng Lava Tigre ang walang magawang si Eva at nagmamadaling lumapit sa kanya. Si Seka ay nakukuha sa paggamit ng mga kristal na haligi, ngunit ang Lava Tigre ay madaling natutunaw ang mga ito at sa halip ay sumugod sa kanya. Buburahin na ni Stika ang tigre sa pag-iral ng ang tag-araw nito ay nilagyan ng tali sa leeg nito at pinigilan ito. Tinawag niya ang tigre pabalik, at tumakbo si Cecil para pag-alitan ang isang summoner na nagngangalang Zek dahil hinayaan niyang salakayin ng kanyang mga hayop ang mga bisita. Gayunpaman, masiglang sinabi sa kanya ni Zek na may mas malalaking bagay na dapat ipag-alala dahil ang dragon ay naging mas naihinip at mapanganib sa mga nakaraang araw. Nalaman ni Stika na si Cecil ay kumuha ng mga mersenaryo sa pangunguna ni Zek. Patayin ang dragon kung hindi sila makahanap ng paraan para pigilan ito. Sabi ni Stika, masamang ideya iyon dahil hindi matatalo ng Lava Tigre ni Zek ang dragon, pero baka magalit talaga ito. Mayabang na sinabihan ni Zek si Stika na tumahimik dahil wala siyang alam sa totoong mundo. Sinabi ni Seka na dapat niyang matutunang kontrolin ang kanyang tigre bago mag-lecture sa iba at binalaan siya na huwag siyang ipatawag kung saan makikita niya siya sa susunod. Sinira ni Sisho ang kanilang laban at pinaalis si Zek. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Seka kung mayroon siyang pag-aproba ng Reyna para sa pagpatay sa dragon at nalaman na ang prinsipe ay kumikilos sa kanyang sarili. Hiniling niya kay Seka na lumayo sa politika ng kanyang bansa, kaya bumaling siya kay Yifa at nag-lecture. Ang tungkol sa pakikipaglaban niya para sa sarili niya. Sinabi niya na hindi siya makakasama niya magpakailanman at dapat niyang gamitin ang magic nito para protektahan ang sarili. Naluluha si Yafa matapos itong marinig, at pinagbawalan ni Seka ang prinsipe na makialam sa kanya at sa kanyang utusan. Alam ni Seka na ang kanyang mga salita ay malupit, ngunit alam niya na dapat niyang pagtagumpayan ang kanyang takot o siya ay magbabayad ng malaking halaga dahil dito. Sa kanyang nakaraang buhay, isa sa mga estudyante ang kinain ng dragon bago niya ito natamo, at ayaw niyang maranasan iyon ni Yafa. Kinabukasan, nagtitipon si Seka ng impormasyon tungkol sa dragon sa silid-aklatan at nalaman na kakaiba ang pag-uugali ng dragon 150 taon na rin ang nakalipas. That time may pares ng mga dragon sa kabundukan na ng itlog. Upang ilayo ang mga umaatake, tinakat nila ang mga tao at mga halimaw at nagnakaw ng mga baka para pakainin ang kanilang mga anak. Gayunpaman, ang babaeng dragon ay namatay pagkalipas ng ilang taon, at ngayon ay ang lalaking dragon na lamang ang nabubuhay. Naniniwala si Yifa na sa pagkakataong ito ang dahilan ng pagkabalisa ng dragon ay hindi maaaring panganganak, ngunit plano ni Seka na umakyat sa bundok upang malaman ang katotohanan. Sinabi ni Yifa na ito ay mapanganib, ngunit tiniyak niya sa kanya na siya ay magiging maayos. Sa gabi, habang siya ay abala sa kanyang pananaliksik, si Yifa ay kumakatok sa kanyang pintuan dahil si Cecil ay nagpadala ng isang kasambahay upang imbitahan siya sa kanyang silid. Ayaw niyang pumunta at natatakot siyang mag-isa, kaya hinayaan siya ni Seka na makibahagi sa kanyang silid. Sa kanyang kama, kung nakahiga silang nakatalikod sa isa't isa, tinanong ni Seka si Yifa kung plano niyang sumali sa harem ng prinsipe at tumanggi siya. He asks her not be shy at kung nagtitimpiman siya dahil sa kanya, pumunta na siya sa prinsipe. Nasasaktan si Yifa sa kanyang mga salita at sinabi na kung siya ay masama ang loob na siya ay mahina at duwag, pagbubutihin niya ang mga bagay na iyon ngunit ayaw niyang iwan siya. Napagtanto ni Seka na napili niya ang mga maling salita at sinabi kay Yifa na gusto lang niyang sabihin sa kanya na ang pagiging imbitado sa isang royal harem ay isang magandang pagkakataon para sa sinumang babae. Sinabi niya na medyo malulungkot siya kung wala siya, ngunit ito ang desisyon niya sa wakas. Sabi ni Yifa, pag-iisipan niya ang tungkol dito, at matutulog siyang may luha sa mga mata nito. Kinaumagahan, nalaman ni Seka na lumabas siya ng silid bago siya magising.
Si Yuki ay lumabas din at sinabi sa kanya na siya ay masyadong matigas sa batang babae na nagmahal sa kanya mula pa noon, ngunit ayaw niyang paniwalaan iyon. Kinalaunan ay pinuntahan niya si Cecil at kinumpronte ito tungkol sa pag-imbite kay Yafa sa kanyang silid sa gabi. Humingi ng tawad ang prinsipe at muling hiniling kay Sika na ipagbili sa kanya ang kanyang utusan. Sinabi ni Sika na hindi niya ituturing si Yafa bilang isang bagay na maaari niyang ibigay sa iba, pero gusto niyang sumama sa harem niya. Malaya siyang pumunta. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Sika kay Cecil na plano niyang umakyat sa bundok upang mag-imbestiga. Ang dragon, at umaasa siyang hindi magtangka ang prinsipe na gumawa ng move kay Yifa sa oras na iyon. Hindi nagtagal ay nagpaalam na siya kay Yifa sa kanyang pag-alis patungo sa bundok, at sa kanyang pagbabalik sa palasyo, nilapitan siya ng duwende na si Liz. Napagtanto niya na may kakayahan si Yifa na makita ang mga espiritu dahil mayroon siyang dugo ng mga duwende na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hiniling niyang sumama muli sa harem ni Cecil, na sinasabi na ito ay isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa pananatiling isang alipin ng halimaw. Tinanong ni Liz si Yifa kung hindi niya napansin kung paano iniiwasan ng mga espiritu si Sika na parang nagpapakawala siya ng demonyong miasma. Sinagot niya na sa kabila ng lahat, si Sika ay isang tao dahil kilala niya ito bilang isang mabait na bata mula pa noong sila. Maliit pa sila. Nagtanong si Liz ng higit pang mga katanungan tungkol sa pinagmulan ng kanyang amo at nalaman niyang walang nakakaalam kung sino ang ina ni Sika. Sinabi niya na ang ina ay maaaring maging isang demonyo at hiniling kay Yifa na lumayo sa kanyang mapanganib na amo. Kinakabahan si Yifa, at ginamit ni Liz ang pagkakataong ito para isama siya sa paglilibot sa harem. Habang minamanipula ang kanyang babae laban sa kanya, umakyat si Sika sa bundok sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang higanteng alupihan at hinanap ang pugad ng dragon. Ang CGI dragon ay agresibo at agad na inaatake si Sika, na hinaharangan ang kanyang hininga ng apoy gamit ang kanyang harang. Sinisingil siya ng dragon, ngunit iniwasan ni Sika ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay nagpatawag ng isang demonyo na may hindi kapani-pani walang bigat. Ay siya. Pagkatapos nito, nakulong niya ang dragon sa isang hindi nababasag na lambat at pumunta sa pugad, kung saan nakita niya ang itlog ng dragon. Si Yuki ay lumabas at nagtanong kung paano mangitlog ang isang lalaking dragon, at sumagot si Sika na ang mga dragon ay mga uri ng likido sa kasarian na maaaring magbago mula sa lalaki patungo sa babae kung gusto nila. Tulad ng mga delusional na kabataan, nagpasya si Sika na igulong ang itlog upang makatulong sa proseso ng pagpisa, at ang kwento tungkol sa pagpisa ng reyna ng itlog ng dragon ay biglang nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng puso ng dragon, na nagpapahiwatig sa kanya ng gawain ng sanggol na si Gadi. Si Sika ay lumikha ng isang bilog na apoy at patuloy na pinapagulong ang itlog habang ang dragon ay nagpapahinga. Siya ay pagod sa pagpunit para sa itlog at nagpasya na bumalik sa palasyo upang sabihin sa prinsipe na ang dragon ay hindi sisalakay sa kanila ng walang kabuluhan. Gayunpaman, ayaw ng dragon na umalis siya at hinayla siya palapit para yakapin. Sa kabilang banda, nalaman ni Yifa na mayroong isang buong palasyo na nakatuon sa pagtuturo sa mga batang babae sa iba't ibang disipulo, at lahat sila ay namumuhay ng masaya, na ikinagulat niya. Sinabi ni Liz na ang lugar na ito ay nagpapaunlad sa mga batang babae sa harem upang maging mahalagang mga tao sa hinaharap, at ang prinsipe ay nais na makahanap ng isang angkop na kandidato upang maging kanyang asawa sa kanila. Tiniyak niya kay Yifa na habang si Sisho ay maaaring naiinip at walang karanasan, ay hindi masamang tao, at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya. Pakinggan siya at suportahan siya bilang kanyang reyna. Hindi sigurado si Yifa sa kanyang tugon, at pagkatapos ay dinala siya ni Liz sa prinsipe, na naghihintay sa kanya kasama ang isang mangangalakal ng alipin at isang opisyal ng korte. Hiniling ni Cecil sa mangangalakal na suriin ang halaga ni Yifa at pagkatapos ay dinala ang perang tinatansya niyang halaga nito. Si Yifa ay natakot at nagtanong kung ano ang nangyayari. At sinabi sa kanya ng prinsipe na babayaran niya ang perang ito kay Sika para palayain siya mula sa pagiging alipin nito. Sinabi ni Yifa na hindi niya dapat gawin iyon nang walang pag-aproba ni Sika, ngunit kumpiyansa si Sisho na mapapanalo niya siya sa isang patas na presyo, at kung tumanggi si Sika na sumunod kahit noon pa, magpapasa siya ng batas para sa pilitang bilhin ang lahat ng alipin sa bansa. Si Yifa na lang.
Sinabi ni Yifa na ayaw niyang palayain dahil kahit siya ay isang alipin, binigyan siya ni Siga ng kalayaang pumili. Naiintindihan ni Sisho, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang mga opisyal na ang babae ay masyadong mib para mag-isip para sa kanyang sarili at dapat nilang pilitin siyang sirain ang kontrata. Agad niyang inutusan ang kanyang guards na hawakan siya. At habang sinusubukan ni Yifa na utusan ang mga espirito na tulungan siya, ginagamit ni Liz ang kanyang domain upang hindi niya magamit ang kanyang magic dito. Sinabi niya kay Yifa na para rin ito sa kanya at pinutol ang kanyang hinlalaki gamit ang wind spell. Habang kukunin niya ang kanyang thumbprint sa isang opisyal na dokumento, umiyak si Yifa, hinihiling na iligtas siya ni Sika, at biglang lumitaw ang luma na figure ng dragon doon, na nabasag ang domain ni Liz. Pumasok si Sika, sinabihan ang prinsipe at ang iba na huwag matakot dahil nakipagkaibigan siya sa dragon. Gumaan si Yifa nang makita siya, at habang tinatawag siya ni Sika para tulungan siya sa dragon egg, masaya siyang tumakbo papunta sa kanya, sinabihan sina Liz at Cecil na hindi. Umalis ka sa tabi ni Sika kahit anong mangyari. Nakasakay sila sa dragon at nagpasalamat si Yifa kay Sika sa pagtulong sa kanya kanina, ngunit hindi niya alam kung saan siya niligtas. Nang marating nila ang pugad, sinalakay sila ng lava tigre ni Zek at muli itong binilong ni Sika gamit ang mga halijing kristal. Hiniling niya kay Zek na huminto sa pagtatago at lumabas, at kasama niya ang kanyang buong laro. Ipinahayag niya na pinaplano niyang patayin ang dragon at nakawin ang itlog nito sa simula, at ang hanggal na prinsipe ay naniwala sa lahat ng kasinungalingan na pinakain niya sa kanya at binigyan siya ng pahintulot. Sinabihan niya si Sika na maghanda para mamatay at inutusan ang tigre na salakayin siya. Bago pa man ma-attack ni Sika ang tigre, ginamit ni Yifa ang kanyang mahika at ipinadala ang tigre. Lumilipad na may dalang fountain ng tubig, ipinahayag niya na hindi na siya mananatiling mahiyain at walang magawa, at humanga si Sika sa kanyang determinasyon. Galit na galit si Zek at inutusan ang kanyang tigre at ang kanyang mga tauhan na salakayin sila, ngunit gumamit si Sika ng isang malakas na puting apoy na sumunog sa tigre nang hindi nag-iiwan ng kahit abo. Si Zek at ang mga mercenaries ay natakot sa kanya, ngunit pagkatapos ay sumali din ang dragon sa labanan, na pinilit silang tumakbo. Itinatali siya ni Sika sa mga baging at isang huling pagsisikap. Nagpa siya si Zek na pasabugan ang buong bundok gamit ang kanyang pinakadakilang spell. Gayunpaman, sinilaban ni Yifa ang kanyang spellbook, na ginagawa siyang lubos na walang silbi. Pinupuri ni Sika si Yifa para sa pagiging matapang ng napakabilis bago dalhin ang mga mersenaryo sa prinsipe at iulat ang kanilang mga krimen, inutusan sila ni Cecil na ikulong at pagkatapos ay hiniling kay Sika na sabihin sa kanya ang tungkol sa dragon. Sinabi sa kanya ni Sika na nangitlog ang dragon at tinanggap siya dahil tumulong siya sa pag-aalaga ng itlog. Dahil dito, naniniwala siya na totoo ang kwento tungkol sa pagpisa ng reyna ng dragon, at ang tanging dahilan kung bakit matagal nang pinrotektahan ng mga dragon ang bansang ito ay dahil nakita nila ang reyna ng kanilang magulang. Hiniling ni Sika kay Cecil na itaguyod ang tradisyon at tumulong sa pagpisa ng itlog ng dragon, ngunit ayaw niyang gawin iyon. Gusto niya ang kaluwalhatian ng pagpatay sa dragon na tutulong sa kanya na umangat sa kapangyarihan at para doon. Na hinihiling niya kay Sika na patayin ang dragon. Tumanggi si Sika, kaya ipinaaresto siya ni Cecil sa maling pag-aangkin upang guluhin ang dragon. Plano niyang maglaro ng masunurin sa ngayon, ngunit pagkatapos ay pumunta ang prinsipe kay Yifa at humiling sa kanya nang umalis mula sa Monster Master at pumunta sa kanyang tabi. Hindi maaaring hayaan ni Sika na dumausdas ito at humarap sa prinsipe, na sinasabi na nag-iisip siya gamit ang kanyang mas mababang utak sa buong oras na ito. Tinatawag niya itong incompetent asshole at pervert na hindi man lang magawa ng maayos ang trabaho niya. Ipinahayag niya na hindi niya ibibigay si Yifa sa isang tulad niya at pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay naging masyadong madrama. Nagsimulang tumawa si Liz at inutusan ang mga sundalo na ibaba ang kanilang mga espada bago magtanong. Hinihiling kay Yifa na sabihin ang kanyang isip. Sinabi ni Yifa kay Cecil na babalik siya sa academy kasama si Sika at kahit na malaya siya, pipiliin niya siya kaysa sa iba. Ang nalulungkot na prinsipe ay sumuko at si Liz ay humingi ng tawad kay Sika sa lahat ng nangyari at tulad ng isang cock, pinatawad niya lamang sila. Pagkatapos nito, tinawagan ni Liz si Yifa para sa isang pribadong chat kung saan tinanong niya ito kung mahal niya si Sika. Naguguluhan si Yifa at sinabi ni Liz na maaari niyang sabihin iyon sa simula.
Bilang paghingi ng tawad, binigay niya sa kanya ang ilan sa kanyang mga pambihirang Lake-and-Tab na Pokemon, ang ibig kong sabihin ay mga light spirit na gumagaling agad sa kanyang daliri. Binabati ni Liz si Yifa ng lahat at umaasa kung makakasama niya ang kaligayahan. Seka, hindi nagtagal ay, bumalik sila sa bahay at nalaman ni Seka na si Lifa ay isang inapo ng mga duwende, kaya naman nagagamit siya ng mahika ng espiritu. Natutuwa siya na tinanggihan niya ang talunang si Prince at tinanong kung anong klaseng lalaki ang gusto niya. Habang si Yifa ay malinaw na naglalarawan sa kanya, ang romantikong pagkapipi ni Seka ay naglaro at naniniwala siya na mahirap makahanap ng mga ganoong lalaki. Nang maglaon, nakipagkita si Seka kina Amy at Mabel sa academy at sinabi sa kanila na gustong makilala ng kanyang ama ang kanyang mga kaibigan. Inaanyayahan niya silang pumunta sa kanyang bahay sa panahon ng bakasyon sa Tagsibol at masaya silang obligado. Gayunpaman, habang siya ay naiwang mag-isa, napabuntong hininga si Seka dahil ayaw na niyang umuwi dahil sa may gusto. Ang makilala siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi ang kanyang ama, ngunit isang mahalagang figure sa politika. Ayaw man niyang makilala ang taong iyon, wala siyang choice kundi sumunod. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Seka kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan sila nakikita ng pag-ibig. Nang matapos sila sa pagpapakilala, dumating doon si Glay na sinisigaw ang pangalan ni Seka at hinahamon siyang muli sa isang tunggalian, binati siya ni Seka at tinanong siya kung nagsasaya ba siya sa hukbo, at sumagot si Glay na mas mahusay ang ginagawa niya kaysa sa inaakala niya, kaya medyo nagpapasalamat siya sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakaka-get over sa nakakahiya niyang pagkatalo at gusto niyang labanan muli si Seka. Tinanong ni Emmy si Yifa kung siya ang bully na kapatid at sa sandaling ito ay pinatunayan niya. Nauna siya at nagboluntaryong lumaban sa ngalan ni Seka. Natuwa din si Seka sa narinig at sinabihan niya si Glay na kailangan niyang talunin si Amy para labanan siya. Tinanggap ni Glay ang kondisyon at hiniling kay Amy na gamitin ang kanyang tunay na espada habang nakikipaglaban siya sa kahoy na espada. Si Stika ang ginawang referee at ipinagbabawal niya ang paggamit ng magic bago simulan ang laban. Itinulak ni Amy si Glay pabalik at nawalan siya ng balanse, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong tapusin siya. Gayunpaman, nagsimula siyang kumanta ng isang spell na ikinagulat ni Amy at nagawa niyang alisin ang sandata nito. Inakusahan niya siya ng pagdaraya, ngunit sinagot ni Glay na kasalanan niya kung bakit nalinlang siya ng isang peking spell. Ngayong natalo na niya ang redhead, si Glay. Hiniling ni Seka na labanan siya at biglang may dumating na prinsesa doon at nasa sabik siyang makita ang kanyang banal na kabalyero sa pakikipaglaban. Natigilan si Glade nang makita niya si Prinsesa Fiona na nandoon na dapat ay nasa kwarto niya ngayon. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito at natatawa siya habang tinatanggal ang mga gwardya na pumunta dito at makita siyang natatalo. Naubos na ni Blag matapos marinig ang kanyang mga sinabi at nagulat si Seka na nagawang paamuhin ng dalaga ang kanyang pagiging ligaw. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Fiona bilang ang banal na prinsesa ng kanilang kaharian at ang mga babae ay nabigla nang malaman iyon habang pabalik sila sa loob upang mag-usap. Sinabi ni Seka kay Yuki na si Fiona ay tinawag na banal na prinsesa dahil ang kanyang ina ay isang pari at siya. Namana ang kanyang mga kakayahan pati na rin ang lakas ng dugong Maharlika. Umupo sila para uminom ng tsaa, at ibinulong ni Amy kay Seka kung bakit nandito ang banal na prinsesa. Sagot ni Fiona na gusto niyang makilala ang bayani ng panahong ito, na ikinamula ni Amy. Pagkatapos ay pinalakpakan niya si Seka, sinabing marami na rin siyang narinig tungkol sa kanya, at hiniling sa kanya at sa kanyang partido na ay escort siya sa kabisera. Tinanggap ni Seka ang kanyang kahilingan, at pagkaalis ng prinsesa, tinanong siya ng mga babae kung bakit niya ito inilihim. Hanggang ngayon, at hindi siya makapagbigay ng tamang sagot sa kanila. Sa gabi, nagtitipon sila para sa hapunan at sinabi ni Fiona ang mga bagay na nagpapahiwatig na maaaring siya ay nasa crack, ngunit sa paggawa nito, matalino niyang nalaman ang tungkol kay Seka. Ang pakikipagkaibigan sa isang dragon at ang pagmamahal ni Yifa sa kanya, at si Mabel ay hindi isang maharlika sa pagsilang. Habang sila ay walang ginagawa na nag-uusap, naalala ng adoptive dad ni Seka ang pag-uusap nila ng kanyang assistant, na ama rin ni Yifa. Nagalit ang katulong na ang kanyang anak na babae ay ipinadala upang pagsilbihan si Seka, na isang ketakot-takot, iligal na bata na hindi alam ang pinagmulan, ngunit tiwala si Robert na siya ay kapatid ng kanyang anak at isang mabuting tao.
Nang maglaon, habang nagpapahinga si Sika sa kanyang silid, ginaya ni Yuki si Fiona at sinabing hindi niya ito gusto. Naiintindihan ni Sika ang ibig niyang sabihin at pagkatapos ay sinabi na ang kanyang asawa sa kanyang nakaraang buhay ay ganoon din. Nagulat si Yuki sa narinig. Gustong matuto ng higit pa, ngunit dumating doon si Amy. Nagulat si Sika, ngunit humiga lang si Amy sa kanyang kama at nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Sinabi niya na pupunta siya sa pakikipagsapalaran pagkatapos ng graduation at tinanong si Sika kung plano niyang ituloy ang mas mataas na pag-aaral. Ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa kanilang pangako na magsasama-sama sa pakikipagsapalaran, at balak niyang maging isang adventurer para magawa iyon. Natutuwa si Amy na marinig iyon at sinabi sa kanya na aasahan niya iyon. Pagkatapos niyang umalis, bumaba si Yuki mula sa ulo ni Sika at ipinaalala sa kanya na lumalapit lang siya kay Amy upang itago ang kanyang lakas, gamit siya bilang isang pang-aakit, at sinabi niyang naaalala niya ang lahat. Kinabukasan, kumukuha si Sika. Si Fiona sa isang paglilibot sa lungsod kasama sina Amy at Goliath, ang kanyang tanging mga bantay. Ang saya-saya niya na hawak pa niya ang mga kamay ni Sika para dumaan sa palengke, kunwari ay nagde-date sila. Gusto niyang maging mas malapit sa kanya at nagpa siya na gamitin ang lumang tropa ng pagligtas ng lalaki para mapalapit sa kanya. Kumapit siya kay Sika at hiniling na manatiling malapit sa kanya sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Dinala siya ni Fiona sa isang construction site kung saan naputol ang isang lubid sa ibabaw nila at nahulog ang isang tumpok ng kahoy. Mabilis na kumilos si Nagli at Amy, sinira ang mga kahoy na troso at pinoprotektahan ang prinsesa ng Earth Magic. Tanong nila kay Sika, kung natutulog siya kanina, umaasa daw siya sa kanila. Mukhang hindi nasisiyahan si Fiona na may nagligtas sa kanya sa halip na si Sika, at para makabawi ay niregaluhan niya ito ng laso. Gumawa pa siya ng magic mirror para matingnan niya ang sarili at masaya ang prinsesa sa pagtanggap ng regalo niya. Nang maglaon, nahanap ni Sika si Glee na nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa espada at tinanong siya kung bakit siya pinili ng prinsesa bilang kanyang banal na kabalyero. Sinabi ni Bly na sa kabila ng kanyang inosenteng hitsura, si Fiona ay isang batikang politiko at pinili niya siya hindi dahil sa kanyang mga kakayahan ngunit dahil sa ilang engranding plano. Idinagdag niya na binigyan niya ng pangalang Holy Knights ang kanyang mga gwardya upang makaakit ng kapangyarihan. Sabi ni Sika na si Fiona daw, isang normal na babae, ngunit ang kasinungalingan ay nagsasabi sa kanya na maaari siyang maging mas mali. Sinabi niya na minsan ay pinagbawalan si Fiona na lumabas ng kanyang silid, ngunit ngayon ay isa na siya sa mga kandidato para maging susunod na pinuno. Lahat ng iyon ay naging posible dahil may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Natigilan si Sika nang marinig niya ito, at sinabi sa kanya ni Gly na may kapangyarihan din ang ina ni Fiona na hulaan ang hinaharap, at hinulaan niya ang pagsilang ng demonyong Panginoon at ng bayani. Wala pang kinukumpirma ang kaharian, ngunit batay sa interes ni Fiona kay Amy, naisip ni Gly na ligtas na sabihin na siya ang bayani. Sinabihan niya si Sika na mag-ingat sa prinsesa dahil mukhang interesado rin ito sa kanya, at siya hilingin sa kanya na huwag masyadong lumapit sa kanya. Kinabukasan ay nagsimulang hanapin ni Fiona si Sika, ngunit patuloy itong nag-teleport palayo sa kanya. Ayaw niyang masyadong makisali sa kanya, gaya ng ipinayo ni Lay sa kanya. Maya-maya ay nabangga niya si Amy, na makikipag-spar kay Gly. Sinabi niya kay Sika na mayroon siyang ilang oras sa prinsesa dahil mukhang masyadong malungkot siya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Pumunta si Sika sa rooftop upang hanapin si Fiona na naglalaro ng chess mag-isa, ngunit nang makita niya ito, inanyayahan niya ito para sa isang laro. Inaangkin niya na si Magnus Carlsen ng mundong ito at nagpa siya na makipaglaro sa mga pawn lamang at ang hari upang maging patas kay Sika. Higit pa rito, naglalaro din siya ng taya na kailangan ng matatalo. Tanggapin ang isang kahilingan mula sa nanalo. Hinatid siya ni Sika at pinag-uusapan nila ang politika habang naglalaro. Naniniwala si Femina na sa alinmang bansa, ang pinakamalaking kapangyarihan ay pag-aari ng mga tao. At iyon ang dahilan kung bakit siya ay naglalakbay sa buong imperyo upang maikalat ang kanyang pangalan upang suportahan siya ng mga tao. Gusto niyang humingi ng tulong sa mga taong walang pangalan upang pagsamahin ang kanyang lakas, at sa palagay niya ay maaaring maging kapaki-pakinabang din si Sika sa kanya. Hinarap niya ito tungkol sa kanyang pangitain sa hinaharap,
at sinabi ni Fiona na malapit na niyang sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para makatulong sa iba, at gusto niyang tulungan siya ni Sika sa bagay na iyon. Hindi gaanong sinasabi sa kanila ni Faman ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit pumayag pa rin itong tulungan siya. Madali niya itong natalo sa larong chess at nakangiti habang sinasabing pag-iisipan niyang mabuti ang isang kahilingang hindi niya matatanggihan. Kinabukasan, oras niya para sa kanila. Upang umalis sa kabisera, at sila ay naiwan ng mahabang palm bago umalis. Sinakay ni Sika ang karwahe kasama sina Fiona at Golay, at ang kanyang pagkakasakit sa paggalaw ay naglagay sa kanya ng masamang pakiramdam kaagad. Binabantayan pa rin niya ang convoy gamit ang kanyang mga katulong, at tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol sa mga kabalyero at bandido na matatagpuan sa rehiyong ito. Noon lang, may umatake sa isang convoy at sinira ang isa sa mga karwahe na naglalaman ng mga bagahe. Tumalon si Sika sa tuktok ng karwahe at nalaman na pinalibutan ng mga bandido ang kanilang grupo mula sa lahat ng panig. Binaril siya ng mga mamamana, ngunit gumagamit siya ng magnetic shield upang ilihis ang kanilang mga arrow. Ang pinuno ng mga bandido ay bigo habang pinatutunayan ng kanyang mga mamamana at salamangkero. Patunayan na walang silbi bago si Sika at pagkatapos ay siglay ang bahala sa sitwasyon at inutusan ang kanyang knights na pabagsakin ang mga bandido. Lumabas si Fiona at hiniling kay Sika na kunin ng buhay ang lahat ng mga bandido at tinalian niya sila gamit ang mga baging para matupad ang kanyang kahilingan. Hindi nagtagal ay sumama din ang mga babae kay Sika at nadismaya si Amy na hindi siya nakalaban. Pagkatapos nito, sinabi niya na kakaiba para sa mga bandido ang pag-atake sa isang grupong binabantayan ng husto. Pagkatapos ay tinawag ni Fiona si Sika sa kanyang karwahe upang pasalamatan siya at sinabi na kailangan niya ang mga bandido na buhay upang magsilbing patunay na may nagtangkang pumatay sa kanya. Nakita na niya ang kanyang hinaharap kaya nagdala siya ng mga karagdagang karwahe. Ihatid ang mga asasin sa kabisera, sabi ni Sika na mapanganib dahil maaaring subukan ng mga bandido na tumakas at muling salakayin ang prinsesa, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi sila gagawa ng anumang bagay na walang ingat dahil maghihintay sila ng backup na hindi darating. Hindi nagtagal ay nakarating na ang grupo sa kabisera at nakuha ni Fiona ang lahat ng mga sentimental na ito habang binabati niya si Sika at ang kanyang mga kaibigan. Bago umalis, sinabihan niya si Sika na huwag kalimutan na nasa tabi niya ito at hindi niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi nagtagal ay bumalik si Sika sa academy at binigyan siya ng principal ng posisyon ng Student Council President. Tinanggap niya ang posisyong iyon, ngunit sa pagbabalik niya sa kanyang dorm, tinanong ni Yuki kung kumukuha. Ang prestihiyosong posisyon ay hindi siya lalong magpapatingkad. Sumagot si Seeker na matagal na niyang iniisip na baguhin ang kanyang mga paraan. Pakiramdam niya ay mamamatay siya matapos ma-corner sa past life niya gawin siyang duwag. Kaya gusto niyang mamuhay tulad ng isang normal na tao na hindi sinusubukan na manatiling low-key sa halos lahat ng oras. Gusto niyang i-enjoy ang natitirang school life niya at pagkatapos ay ang buhay ng adventurer. Tungkol naman sa dumaraming makapangyarihang mga kaaway, gusto niyang harapin sila nang hindi ipinapalam sa sinuman kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Stika na kailangan niyang harapin ang mga kaaway ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya dahil isang grupo ng mga makapangyarihang demonyo ang dumating sa labas ng lungsod ng academy. At ang tanging misyon nila ay patayin ang bayani. Ang pinuno ng partido ng demonyo ay nakakaramdam ng malakas na presensya sa loob ng lungsod, at naniniwala siyang ito ang bayani. Ang kanyang plano na patayin ang bayani ay nagsasangkot ng pagmamaneho sa lahat ng mga estudyante sa sentro ng lungsod ng academy at pagkatapos ay patayin silang lahat doon. Naniniwala siya na kahit nagtatago ang bida, darating ito para iligtas ang mga kaklase nito. Ipinahayag ng pinuno na tiyak na papatayin nila ang bayani at uuwi ng buhay, at pinaniniwalaan siya ng kanyang mga kaibigan. Bukod sa pinuno, kasama sa grupo ang pinsan ni Bob Bunny na maaaring magpatawag ng mga halimaw, ang tiyuhin ni Hellboy, ang demonic na bersyon ng Sleeping Beauty at isang simpleng matandang demonyo. Nag-teleport ang mga demonyo. Sila mismo ay nasa loob ng lungsod, ngunit nakita nilang natatakpan ito ng crimson na ambon. Nakita ng regular na demonyo ang dalawang estudyanteng naglalakad sa parke at inatake sila ng mahika ng apoy, ngunit nalaman niyang wala siyang napatay na sinuman sa pag-ataking iyon.
Si Bunny Boy at Sleeping Beauty ay pumunta sa ibang lokasyon at naglalandian sila sa isa't isa habang sinusubukan nilang maghanap ng mga taong papatayin. Pinag-uusapan nila kung paano sila ang pinakamalakas na tao sa kanilang mga nayon, ngunit pagkatapos ay nakilala nila ang kapitan at nalaman na mayroon pa silang puwang upang lumago. Sabay silang umalis sa paglalakbay at lumakas. Ngayon, pakiramdam nila ay talagang mananalo sila laban sa bida. Bigla siyang nakakita ng isang tao sa malapit at ipinadala ni Bunny Boy ang kanyang Shadow Wolf. Mga lobo para habulin sila. Walang mahanap ang mga lobo, at bumalik sila na may dalang isang bagay na nakakagulat sa kanilang Panginoon. Sa ibang lokasyon, nahanap ng tiyuhin ni Hellboy si Mabel, na humamon sa kanya. Naniniwala siya na siya ay isang assassin na ipinadala ng underground na organisasyon na nagsanay sa kanya at umatake sa kanya gamit ang kanyang higanteng palakol, ngunit mas malakas siya kaysa sa kanya at hinaranggan niya ang kanyang pag-atake bago naglunsad ng mga malalakas na pag-atake na nagpapanatili kay Mabel sa kanyang gilid. Gumanti siya ng kanyang gravity-infused weapon, at napagtanto ng demonyo na siya ay napakalakas. Sa muling pag-atake sa kanya ni Mabel, nagawa niyang itapon ang kanyang sandata, ngunit tinamaan siya ng kanyang mga kutsilyo. Sabi ng demonyo, hindi siya matatalo niyan. Tapos biglang pinaandar ni Mabel ang shadow magic niya at ginapos siya. Sinabi niya sa kanya na sumuko, ngunit pinunit ng senior ng Hellboy ang anino dahil mayroon siyang pagtutol sa lahat ng elemento ng magic. Inatake niya si Mabel at pinaulanan siya ng malakas na pag-atake, ngunit nalaman niyang ang nataman lang niya ay isang manikang papel. Ang kapitan ng demonyo ay nasa gitna ng campus ng academy at hindi nagtagal ay dumating ang kanyang partido doon. Lahat sila ay may parehong kwento tungkol sa mga tao na nagiging mga manikang papel sa sandaling sila ay inaatake. Pakiramdam nila ay may kakaiba sa lugar na ito at nagpa siya ang isang kapitan na umatras kaagad. Biglang lumitaw si Sika, sinabi ang isang tula na kanyang isinulat. Noong unang panahon, ginamit ng kapitan ng demonyo ang kanyang mahiwagang mga mata upang sukatin ang kanyang lakas at nalaman niyang napakalakas niya para sa kanila. Sinabi ni Stika sa mga demonyo na maliban sa batang babae na may higanteng palakol, lahat ng tao na kanilang kaharap ay peke. Sinasabi ng tiyuhin ni Hellboy na malakas ang dalaga, ngunit masasabi niyang mas malakas pa si Sika doon. Hinahamon niya itong makipag-away, ngunit naputol ang kanyang ulo ng biglaan. Pinaglalaroan lang ni Sika ang isang manikang papel na sinumpa niya ang demonyo, at sinabi niyang medyo mahina siya sa kabila ng kanyang matipunong pangangatawan. Galit na galit ang Sleeping Beauty at nagmamadaling salakayin si Sika, kahit na sinabihan siya ng kapitan na huminto. Heal Meshes Her Demonic ay ability na kayang gawing bato ang sinuman, ngunit hindi ito gumana kay Sika, na nagsasabing may ipapakita siya sa kanya na katulad ng kanyang kapangyarihan. Nagpatawag siya ng isang higanteng puting ahas. Nakapikit ang mga mata ng ahas. At kahit noon pa man, pinipigilan ng tingin nito ang puso ng demonyong babae, agad siyang pinatay. Galit na galit si Lonnie Boy, at inatake niya ang puting ahas gamit ang kanyang higanteng itim na ahas, ngunit hindi nakagawa ng anumang pinsala. Ginamit niya iyon bilang pang-aakit para mapalapit siya sa puting ahas at magamit niya ang kanyang talino para makipagkaibigan sa kanya. Tiwala siya na kaya niyang paamuin ang ahas habang papalapit ito, ngunit sa pagtalikod niya, nilamon siya ng buo ng ahas. Tumawa si Sika tungkol sa kanyang walang kwentang pagtatangka habang pinababalik niya ang ahas, at napagtanto ng kapitan ng demonyo na hindi sila nagkaroon ng anumang pagkakataon na talunin ang bata, sa kabila ng takot sa kapangyarihan ni Sika. Sinabihan ng kapitan ang kanyang natitirang kasama sa koponan na tumakas habang hawak niya ang kalaban sa bay. Gusto niyang bumalik ang regular na demonyo sa kaharian ng demonyo at sabihin sa lahat ang tungkol sa halimaw na nasaan yung tao. Tinanong ng regular na demonyo ang kapitan kung sino ang batang nasa harap niya, at ginamit niya ang kanyang mahiwagang mata upang kumpirmahin na si Sika nga ang demonyong Panginoon. Hindi matuno ng mga demonyo ang impormasyong ito, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Sika sa kanila na hindi mo hahayaang patayin nila ang bayani, at napagtanto nila na ang pinakamalakas na Panginoong demonyo sa kasaysayan ay pumanig sa mga tao. Inatake ni Stika ang mga demonyo na may maraming tsunami, at sinubukan ng kapitan na harangan ito gamit ang kanyang harang upang palayain ang kanyang kaibigan. Nagtagumpay siya sa pagpapaalis sa kanya sa kabayaran ng kanyang buhay, ngunit hindi plano. Ni Sika na palayain siya sa malayo.
Habang nagpapahinga ang nasugatan na demonyo sa ilalim ng isang puno, nakakita siya ng malalim na hiwa sa kanyang dibdib at namatay, iniisip kung paano magiging demonyong Panginoon ang isang tao. Bumalik sa academy, sinaksak ni Sika ang isang manika gamit ang isang kutsilyo upang patayin siya bago iwaksi ang ambon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Mabel sa kanya at tinanong siya kung saan nagpunta ang higanteng pulang mamamatay tao dahil natatakot siyang baka umatake siya ng ibang tao. Napagtanto ni Sika na ang magic spell na ginamit upang ilayo ang mga tao ay hindi gumana kay Mabel dahil sa kanyang malakas na pag-iisip, at tiniyak niya sa kanya na ang mamamatay tao ng demonyo ay habol. Hero at hindi siya. Sinabi niya na naharap na niya ang problema at hiniling sa kanya na ilihim ito. Hindi nagtagal ay inorganisa na ang welcome party para sa bagong batch ng mga mag-aaral at kailangang magbigay ng talumpati si Sika bilang presidente ng student council. Nakipag-usap siya kay Amy tungkol sa kanyang talumpati sa seremonya ng pagtanggap at muli niya itong inihatid dahil sa pagkakataong iyon ay naantala ito ng pag-atake ng demonyo. Hindi nag-abala si Sika na sabihin sa kanya na sinalakay ng demonyo ang academy para lang makuha siya. Nang siya ay aalis na upang magbigay ng kanyang talumpati, isang grupo ng mga knights ang pumasok sa bulwagan upang hanapin si Amy. Inakusahan siya ng Knight Captain ng pagpatay sa isang demonyong emissary na dumating sa academy ilang araw na ang nakalipas at inaresto siya sa kabila ng pag-angkin ni Amy. Nawala siyang nakilalang demonyo. Kinakabahan si Sika nang mapagtanto niyang may malaking nangyayari sa dilim. Habang pinupuntahan ng Knight si Amy, sinubukan silang pigilan ni Naifa at Mabel, ngunit sinabihan sila ni Sika na huwag gumawa ng anuman. Tiniyak niya sa kanila ni Amy na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil siya ay inosente at hindi mapaparusahan. Itinuring ito ng Knights bilang isang insulto at sinubukan din siyang hulihin, ngunit sinabihan sila ng kapitan na huminto at kinuha nila si Amy. Dumiretso si Sika sa principal's office, na nagsasabing nandito talaga ang mga demonyo sa academy at dito sila pinatay nang walang nakakapansin sa kanilang presensya. Alam niyang si Sika ang nasa likod ng pangyayaring iyon. At tinanong siya kung naririto siya para i-lecture siya tungkol sa pagpapahintulot sa Empire na arestuhin ang isa sa kanyang mga estudyante. Sumagot si Sika na alam niya na sinusubukan ng imperyo na pumatay ng isang bayani, at gusto lang niyang malaman ang dahilan sa likod nito. Ang sabi ng principal ay masalimuot ang politika ng imperyo at maraming dahilan ang pag-aresto kay Amy. Tiniyak niya kay Sika na ginagawa niya ang lahat para ipilit ang mga maharlika na nagpalaya sa dalaga. Hiniling niya sa kanya na manatili at maghintay para sa mabuting balita, ngunit hindi naniniwala si Sika na magbubunga ang kanyang mga pagsisikap. Sinabi niya na bago gumawa ng isang bagay ang kanyang panggigipit, maaaring mamatay si Amy sa mga kaina-hinalang pangyayari. Nagulat ang principal at kinuha ni Sika ang kanya. Umalis pagkatapos sabihin sa kanya na subukan ang kanyang makakaya, hinihintay siya ni Namufa at Mabel sa labas ng opisina at gusto nilang sumama kay Sika kung magdesisyon siyang iligtas ang sinuman. Paglabas niya sa opisina, sinabihan niya silang huminahon dahil wala silang magagawa para tulungan si Amy ng mag-isa at hiniling sa kanila na ang principal ang humawak nito. Matiyagang maghihintay daw siya sa academy, pero isang malaking kasinungalingan iyon at pinapatawag niya ang kanyang dragon sa gabi. Suwail pa rin ang dragon at pilit na pinipigilan ni Sika ang sarili para kontrolin ito. Iminungkahi ni Yuki na dapat sumuko si Sika sa pagliligtas sa dalaga kung gusto nitong mamuhay ng maayos sa mundong ito. Naniniwala siya na kung susubukan niyang iligtas siya, gagawin niya. Direktang harapin ang pinakamakapangyarihang tao sa imperyong ito at maaaring maulit ang kwento ng kanyang huling buhay. Gayunpaman, galit na galit si Sika dahil nakikita pa rin niya ang isa sa kanyang mga mahal na alagad kay Amy at ayaw niyang makita itong nasasaktan. Ipinahayag niya na hindi siya mag-iiwan ng sinumang saksi, kaya walang makakaalam na siya ay makapangyarihan. Si Yuki ay natatakot sa kanyang galit at nagpasya na ipahinga ang kanyang kaso dahil hindi niya mababago ang kanyang isip. Nakasakay siya sa dragon at inutusan itong lumipad kaagad patungo kay Amy. Samantala, nasa kulungan si Amy kung saan iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon. Namimiss niya ang mga kaibigan nito at naniniwala siyang hindi na niya ito makikita habang naluluha si Amy sa pag-alala. Mga kaibigan niya, may bumisita sa kanya. Samantala, nakarating na si Sika sa lungsod kung saan siya banihag.
Inilatag niya ang kanyang mga manikang papel at ginagawa itong mga daga upang mangalap ng impormasyon para sa kanya. Di nagtagal, nahanap ni Stika ang lokasyon ni Amy at lumakad sa kastilyo mula sa himpapawid. Ibinalik niya ang dragon sa parallel na dimensyon doon at nakita siya ng bantay. Sinubukan niyang pigilan si Sika, ngunit nang hindi siya nakinig, ito ng isang sipol ang gwardya upang alertuhan ang lahat ng mga sundalo sa lugar. Sila ay naghihintay para sa isang pag-atake tulad nito at mabilis na makakuha ng sapor masayon. Ang mga archers ay bumaril ng mga arrow kay Sika at ginagamit ang magnetic storm para ilihis silang lahat. Nakikita niyang persigido ang mga gwardya. Kaya't tinawag niya ang dalawang higanteng bato upang durugan ang kanilang apoy at mga poste kaagad. Binasag niya ang mga pinto at pumasok sa loob ng kastilyo, kung saan mas maraming gwardya ang naghihintay sa kanila. Hiniling nila sa kanya na kilalanin ang kanyang sarili at ipaliwanag ang kanyang layunin sa pag-atake sa kanila, ngunit sinabihan lamang sila ni Sika na tumabi kung gusto nilang mabuhay. Galit na galit ang mga gwardya at pinaputukan siya ng mga palaso, na pinipilit siyang umiwas at magtago. Nakakainis siya sa mga taktika namin at ginagamit niya ang kanyang white flame spell para maging abo sa isang iglap. Pagkatapos nito, ipinatawag ni Sika ang kanyang sickle whistle, na pinutol at diced ang mga sundalo sa isang iglap. Ang natitirang mga sundalo ay natatakot sa kanya ngayon, ngunit sinasalakay pa rin nila si Sika. Si Sika, dahil sa desperasyon, sinunog niya ang mga ito gamit ang kanyang asul na apoy habang pinapalaya ang whistle at pinapatay ang mga sundalo ayon sa gusto niya. Matapos gumawa ng kalituhan sa loob ng kastilyo sa loob ng ilang minuto, pumunta si Sika sa selda ni Amy. Natigilan siya nang makita siya at winasak ni Sika ang pinto ng kulungan habang sinasabi niyang narito siya para kunin siya pabalik. Nag-aalala si Amy sa kanya at ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang mga aksyon ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinaalala sa kanya ni Sika na nasa panganib ang kanyang buhay, ngunit sinabi niya sa kanya na magiging maayos siya at pakakawalan siya ng mga ito nang wala sa oras. Sinabi niya sa kanya na bumalik kaagad at hintayin siya sa paaralan, ngunit sinabi ni Sika na hindi iyon posible. Sinabi niya kay Amy na siya ang bayani mula sa mga fairy tales na muling nagkatawang tao upang labanan ang Demon King sa bawat pagkakataon. Sinasabi niya na siya ay papatayin dahil ang mga may kapangyarihan ay natatakot sa mga mayroon nito. Hiniling ni Sika kay Amy na sumama sa kanya upang makatakas sila, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may papalapit sa kanila at inaatake siya ng bowl ang apoy. Pinalihis nang nanghihimasok ang bowl ang apoy at nagulat si Sika nang malaman niyang kaharap niya ang kanyang kapatid na si Glay. Tinanong siya ni Sika kung gusto niyang magkaroon ng kanilang tunggalian ngayon, ngunit pagkatapos ay pumunta doon si Fiona at sinabing hindi na kailangan iyon. Si Sika ay hindi nagulat nang makita siya at iniisip na nakita niya ang sandaling ito ng maaga. Hinihiling niya sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Dito, gusto niyang malaman kung aatake din siya ngayon. Sagot ni Fiona na gusto lang daw niya itong makausap dahil alam niya kung gaano talaga siya kalakas. Sinabi niya na sasagutin niya ang lahat ng mga tanong na ito upang ipakita ang kanyang mabuting loob dahil gusto niyang tanggapin niya ang kanyang alok. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Stika kung bakit nila pinaplanong patayin si Amy gayong siya ang bida, at nagsimulang magsalita si Fiona tungkol sa kwento ng unang bayani. Noong unang nag-away ang mga tao at mga demonyo, hindi nila alam kung paano haharapin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, nang dumating ang makapangyarihang bayani, binago niya ang takbo ng labanan ng mag-isa. Sinabi niya na sa oras na iyon ang bayani ay isang simbolo ng kapayapaan, tulad ng ang demonyong Panginoon ay isang simbolo ng pagkawasak. Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon, ang mga hukbo ng tao at demonyo ay sapat na malakas upang ipaglaban ang kanilang mga tao, at ang bayani at ang demonyong Panginoon ay mga labi ng nakaraan. Sinabi ni Sika na hindi dahilan para patayin si Amy, at sumagot si Fiona na kahit na ang pagkakaroon ng bayani ay maaaring magsimula ng mga digmaan sa mga demonyo. Inaangkin niya na walang sino man ang nagnanais ng digmaan ngayon, kahit na ang mga demonyo, at iyon ang dahilan kung bakit sila nagpapadala ng mga asasin pagkatapos ng bayani, hindi upang manalo sa digmaan, ngunit upang maiwasan ito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Fiona na si Amy ay hindi magiging kasing lakas ng mga naunang bayani dahil kasama niya si Sika. Kailangang malampasan ng isang bayani ang mga paghihirap upang lumakas,
ngunit mula noon. Dahil may iligtas ni Sika ang kanyang mga kaibigan sa lahat ng bagay, hindi na magiging malakas si Amy. Alam ni Fiona na tinutulungan siya ni Sika dahil kailangan niya ng lakas ng bayani, at sinabi niya sa kanya na ang pagprotekta sa kanya ay hindi makakatulong sa kanyang mga plano. Tinanong siya ni Sika kung gusto niyang hayaan niyang mamatay ang kanyang kaibigan para magkaroon ng kapayapaan ang mundo, at sumagot si Fiona na ayaw niya iyon. Ipinangako niya na nasa panig siya ng academy at sinusubukan niyang palayain si Amy, ngunit kailangan niyang umalis si Sika para doon. Tinitiyak niya sa kanya na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang panatilihing ligtas siya at kahit na ipakita na wala si Sika dito, kaya hindi siya naaresto. Sviskoskovs habang sinasabi niya na wala siyang pakialam tungkol sa pag-aresto, ngunit pagkatapos ay ipinaalala ni Fiona sa kanya ang tungkol sa taya na ginawa nila sa laro ng chess. Siya ay nawala sa pag-iisip habang sinasabi sa kanya ni Amy na makinig sa prinsesa, ngunit sinabi sa kanya ni Sika na tumahimik. Sinabi niya kay Fiona na wala siyang magandang dahilan para magtiwala sa kanya at mukhang nasasaktan siya. Siya ay sumuko at sinabihan si Sika na kunin si Amy at tumakas, at inutusan pa si Glay na ikalat ang mga gwardya. Iniwan ni Fiona sina Sika at Amy sa isang karwahe na inihanda niya para sa kanila kung sakali. Hiniling niya sa kanila na umalis para sa isang libreng lungsod, hindi sa ilalim ng kontrol ng anumang bansa dahil naghanda na siya para sa kanilang pananatili doon. Tinanggap ni Sika ang kanyang tulong at bago sila umalis, ibinalik ni Amy ang kumot. Nagpapasalamat si Fiona sa kanyang tulong. Sinabi niya kay Sika na noong siya ay nasa kulungan kanina, sina Fiona at Goalie ay sumalubong sa kanya at tiniyak sa kanya na siya ay lalabas ng wala sa oras. Nagpaalam na sila sa isa't isa at medyo nagsisisi si Sika sa kanyang ginawa. Sinabi niya kay Fiona na ikinalulungkot niya dahil hindi niya nagawang tuparin ang pangakong pakikinggan ang kahilingan nito at gusto niyang makabawi sa pamamagitan ng paggawa ng ibang bagay. Pumunta siya sa lugar kung saan nakipag-away siya sa mga sundalo at ipinatawag ang lahat ng kanyang mga manikang papel, na itinatago niya sa paralel na sukat. Ang mga manikang papel ay sumasakop sa kalangitan at gumagawa ng hadlang sa paligid ng kuta. Hindi makapaniwala sina Amy at Fiona at pagkatapos ay natapos ang spell ni Sika. Binuhay ang lahat ng mga sundalo at ibinalik pa ang pinsalang ginawa niya sa kastilyo. Laking gulat ni Fiona nang makita ito at pinagalitan niya si Sika dahil sa pagpapahirap sa kanyang trabaho. Noong una ay pinaplano niyang isisi ang lahat sa isang makapangyarihang halimaw, ngunit hindi niya mapigilan ngayong binuhay na muli ni Sika ang kanyang mga sundalo. Sinasabi ni Fiona Sai na hindi niya ito mapipigilan kahit na gusto niya, at pagkatapos ay nagpaalam sa kanya at sinabi na tiyak na magkikita sila muli balang araw. Sumakay sina Sika at Amy sa karwahe at hiniling niya sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang pag-uusap nila ni Fiona ay napunta sa itaas ng kanyang ulo at gusto niyang malaman kung bakit hindi siya maaaring maging mas malakas kahit na siya ang bayani. Nilunod niya si Sika, mga tanong, ngunit hindi man lang siya nakikinig sa kanya dahil iniisip niya kung paano magmaneho ng karwahe. Tumingin si Fiona sa kanya mula sa kastilyo at isang demonyong nagtatago sa kanyang anino ang biglang nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nagtatanong ito tungkol sa totoong pagkatao ni Sika dahil siya ang pinakamalakas na taon na nakita niya. Sinabi ni Fiona na si Sika ay ang demonyong Panginoon at ang anino ng demonyo ay hindi maintindihan kung bakit niya susubukan na protektahan ang bayani. Tapos ngumiti si Fiona habang sinasabi na dahil daw sa mabait na personalidad. Alam niyang sa bandang huli, walang magagawa si Sika kundi gamitin ang kanyang kapangyarihan para makatulong sa iba, kahit na naghihintay sa kanya ang pagkawasak sa huli. Dahil doon, umalis sina Sika at Amy sa kanilang paglalakbay sa ang malayang lungsod. Alam nilang hindi nila maipakita ang kanilang mga mukha sa academy dahil isa na sila sa mga kriminal ngayon, at iniisip nila kung paano kumakontak sina Yifa at Mabel. Sinabi ni Amy na maaari silang mag-alala tungkol dito sa ibang pagkakataon, at ngayong hindi na sila makakabalik sa academy, maaari nilang simulan ang kanilang adventurous na buhay ng mas maaga. Gayunpaman, ipinaalam ni Fiona kina Yifa at Mabel na si Sika at Amy ay ligtas na nakatakas, at ang mga batang babae ay talagang masaya na malaman iyon. Nang marating ni Sika at Amy ang Free City, nakita nila doon sina Mabel at Yifa, na huminto sa academy para makasama sila. Habang tumatalon si Yifa para yakapin siya,
napagtanto ni Sika na nagsisimula pa lang ang ikalawang yugto ng kanyang ikalawang buhay.